Si Nefumi ay isang pangit na otaku na tinawag sa ibang mundo bilang isang walang kwentang bayani ng kalasag. Gayunpaman, nang siya ay pagtaksilan ng prinsesa at palayasin sa palasyo, nagpa siya siyang maging mas malakas at palakpakan ang lahat bilang paghihiganti. Nagsimula ang lahat isang umaga habang si Nefumi ay nagbabasa ng mga nobelang isekai tungkol sa mga problema sa utak sa aklatan. Doon, napadpad siya sa isang kakaibang libro na nagbabala tungkol sa isang apokalipsis na magwawakas sa mundo maliban kung pigilan ito ng apat na bayaning kardinal. Bigla, nagsimulang magningning ang libro at si Nefumi ay dinala sa isang mundo sa loob ng libro. Doon, nakita niya ang tatlo pang bayaning kardinal na dumating kasama niya na armado ng mga armas, ngunit si Nefumi ay mayroon lamang isang maliit na kalasag na nakakabit sa kanyang braso. Dinala silang apat sa silid ng trono, kung saan pinakilala sila ni Haring Alclay ng kanilang mga sarili. Ang bayani ng espada ay nagngangalang Ren, ang bayani ng pana ay si Etsuki, habang ang bayani ng sibat ay isang babaeng blonde na sobrang kumpiyansa na nagngangalang Motoyasu. Ngunit nang subukang magpakilala ni Nefumi, tuluyan siyang binaliwala ng hari. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga bayani ay tinawag upang labanan ang mga mapaminsalang pangyayari na tinatawag na mga alon, at idinagdag na ang mga alon ay nagpapahintulot sa mga halimaw na bumuhos sa kanilang bansa upang sirain ito. Ang mga alon na ito ay nangyayari sa mga pagitan na tinutukoy ng isang mahiwagang orasa, at ipinapakita nito na mayroon silang wala pang isang buwan na natitira bago ang susunod na alon. Gayunpaman, dahil lahat sila ay nasa antas isa, pinayuhan sila ng hari na magsimula sa magkakahiwalay na pakikipagsapalaran at mag-level up sa lalong madaling panahon upang maging sapat na malakas upang labanan ang mga halimaw na may alon. Sa kasamaang palad, hindi sila nakapagbuo ng isang grupo dahil nagtataboy ang kanilang mga sandata. Kasunod nito, ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian ay binigyan ng pagkakataong sumali sa mga grupo ng mga bayani, ngunit wala sa kanila ang pumili kay Nefumi maliban sa isang kontrabida na nagngangalang Mine, at binigyan ng hari ang bawat isa sa kanila ng pera para makabili ng kagamitan. Pagkaalis ng palasyo, nagpapasalamat si Nefumi na pinili ni Mine na kumampi sa mga taong tulad niya, kaya nagpa siya siyang iingatan niya ito kahit ano paman. Pagkatapos, dinala ni Mine si Nefumi sa panday para bumili ng espada, ngunit isang pop-up screen ang nagpakita sa kanya na hindi siya pinapayagang gumamit ng mga armas bilang bayani ng kalasag. Sa huli, bumili siya ng isang mid-armor para sa kanyang sarili habang ginamit niya ang lahat ng kanyang pera para bumili ng mamahaling kagamitan para kay Mine na nanloloko sa kanya gamit ang mga pukana nito. Pagkatapos ay tumungo siya sa kagubatan kung saan siya nahirapang talunin ang isang hukbo ng Pacman dahil ang kanyang kalasag ay hindi isang sandatang pang-atake. Pagkatapos ng labanan, hinigop niya ang mga labi ng mga halimaw sa kanyang kalasag at napagtanto niya maaari niya itong pahusayin kung patuloy niya itong papakainin. Sa hapunan ng gabing iyon, niyaya ni Mine si Nefumi na uminom ng alak kasama niya. Sa kabila ng kanyang tukso, tinanggihan niya ang alok dahil hindi siya mahilig sa alak, ngunit nagpasalamat siya sa pananatili sa kanya sa kabila ng kanyang kahinaan at nangakong tatanggapin ang alok nito balang araw. Pagdating niya sa kanyang silid, binilang niya ang kanyang mga barya at napansin niyang nauubusan na siya ng pera, kaya't nagtago siya ng ilan sa kanyang kalasag para lamang makasiguro. Kinabukasan, nagising si Nefumi at natuklasan na lahat ng kanyang pera at mga gamit ay ninakaw, kaya't nagmadali siyang pumunta sa silid ni Mine. Habang sinusubukan niyang kumatok sa pinto nito, napalibutan siya ng ilang mga kabalyero na nagsabing ipinatawag siya ng hari. Pagdating nila sa silid ng trono, sinubukan niyang ipaliwanag na ninakawan siya, ngunit naroon na si Mine, at sinasabing pilit siyang hinayla ni Nefumi ng Art Eli noong nakaraang gabi at si Motohiyaso ang nagligtas sa kanya. Bagamat sinubukang itanggi ni Nefumi ang mga paratang, bumagsak ang kanyang paghingi ng tawad sa mga pader na ledrilyo nang iharap ng isang gwardya ang isa sa mga damit pantulog ni Mine na natagpuan niya sa silid ni Nefumi bilang ebidensya. Nang makita ito, napagpasyahan ng iba pang mga bayani na si Nefumi ay isang masamang tao at dapat siyang parusahan mismo. Nang makita ni Nefumi na suot ni Motohiyaso ang kanyang ninakaw na baluti, sa wakas ay napagtanto niya na pinaglalaroan lang pala siya ni Mine mula pa sa simula. Hindi kinaya ni Nefumi ang pagtataksil at hiniling na ibalik siya sa kanyang mundong sinilangan, ngunit sinabi ni Alclex na imposible ito hanggat hindi nila natatalo ang lahat ng mga alon. Sinabi sa kanya ng hari na hindi niya ito ikukulong dahil kailangan niya si Nefumi para lumaban sa paparating na alon, ngunit sinabi rin sa kanya na itataboy siya ng lipunan bilang parusa sa kanyang krimen. Dahil hindi na maaaring lumala pa ang buhay kaysa dati, itinapon ni Nefumi ang lahat ng perang natira sa mga manloloko bago galit na umalis. Habang naglalakad siya sa mga kalye, iniiwasan siya ng lahat kaya pumunta siya sa kagubatan at ginugol ang buong gabi sa pakikipagbuno sa ilang mga halimaw na lobo.
Nang sa wakas ay maabot niya ang level 2, nagpasya siyang gamitin ang mga halimaw na lobo na ito para sa kanyang kalamangan. Kinaumagahan, sinubukan niyang ipagpalit ang mga bahagi ng halimaw para sa pera, ngunit sinubukan siyang day ng mga ngalakal, kaya't binubuli niya ang lalaki gamit ang kanyang mga bagong alagang halimaw na lobo hanggang sa mabigyan niya ito ng makatarungang presyo. Kalaunan, nilagyan ni Nefumi ng espesyal na dahon ang kanyang kalasag, na nagbigay daan sa kanya upang baguhin ang kanyang kalasag sa isang bagong madahong anyo. Pagkatapos, nagawa siya ng ilang dahon pa at ipinagpalit ang mga ito para sa mga barya, na nagbigay daan sa kanya upang makabili ng maayos na hapunan sa unang pagkakataon matapos ang ilang panahon. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan siya ng ilang mga Meniokis na gustong magnakaw sa kanya. Sa halip na pera, binigyan niya ang isa sa kanila ng isang halimaw na parang lobo at tinakot ang mga hanggal gamit ang kanyang kapangyarihan sa kalasag. Pagkaalis nila, nabahala si Nefumi sa katotohanang hindi niya kayang labanan ang mas malalakas na halimaw gamit ang isang hanggal na kalasag. Nang sandaling iyon, isang lalaking bastos ang lumitaw at inalok siya ng pagkakataong bumili ng alipin dahil ang mga alipin ay inilalagay sa ilalim ng epekto ng isang sumpa na magwawakas sa kanila kung kanilang pagtataksilan ang kanilang Panginoon. Pagkatapos ay dinala niya si Nefumi sa kanyang tindahan kung saan tiningnan nila ang kanyang koleksyon ng lahat ng uri ng alipin. Inirekomenda ng mga ngalakal ang isang mataas na antas na halimaw na lobo upang maging kanyang alipin, ngunit alam ni Nefumi na hindi sapat ang kanyang bulsa para bayaran ito kaya humingi siya ng isang mura at masunuring alipin. Nang marinig ito, dinala siya ng mga ngalakal sa holo ng babaeng kalahating rako na inilarawan niya bilang kanyang pinakamurang alipin at isiniwalat na malapit na itong mamatay dahil sa pagpapahirap na tiniis niya sa kamay ng kanyang dating amo. Sa kabila nito, inangkin ni Nefumi na siya ang aliping gusto niya. Matapos siyang ilabas mula sa hola, nilagyan ng mga ngalakal ng simbolo ng alipin ang kanyang dibdib na nagpasigaw sa batang babae sa sakit. Nang tanungin ni Nefumi ang pangalan niya, sinabi niyang si Raphtalia iyon, kaya sinunggaban siya nito at umalis. Dinala siya nito sa pandayan kung saan binilhan siya nito ng ilang gamit pang pakikipagsapalaran at inutusan itong labanan ng isang halimaw na pakman na dala nito. Nang matalo niya ito, sinabi ni Nefumi sa babae na lalaban siya sa mga halimaw para sa kanya at sumama sa kanya sa isang lugar sa bayan kung saan napansin niyang nagugutom ito. Pagkatapos kumain ng McDonald's ng magkasama, nakipaglaban sila sa ilang halimaw sa kagubatan, na nagbigay daan kay Nefumi na magdagdag ng higit pang mga uri ng kalasag sa kanyang koleksyon. Nang ikwento niya kay Raphtalia kung sino siya, naalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa kung gaano kabait ang bayani ng kalasag sa mga demi-human, na naging dahilan upang maging interesado siya rito. Ginugol nila ang mga sumunod na araw sa pakikipagsapalaran ng magkasama at mas naging malapit sila sa isa't isa habang naglalakbay. Isang araw, habang nagsasanay, isang halimaw na kuneho ang sumalakay kay Nefumi, ngunit nag-alangan si Raphtalia na atakihin ito dahil takot siya sa dugo. Gayunpaman, nagbigay si Nefumi ng isang kabayanihang talumpati na nakatulong sa kanya na malampasan ang kanyang takot at sinaksak ang halimaw hanggang sa mamatay. Maya-maya, bumili si Nefumi ng bagong espada para kay Raphtalia at itinuro sila ng panday sa isang kalapit na bayan na tinatawag na Lot. Pagdating nila roon, ipinaalam ng isang mga ngalakal kay Nefumi na ang pinakamahusay na paraan upang kumita ng pera ay ang pagkuha ng mga mineral mula sa isang salarin sa lungsod na sa kasamaang palad ay naging tahanan ng maraming halimaw. Bilang paghahanda sa pagsalakay, sinubukan ni Nefumi ang kanyang bagong kalasag na lubid at pinaganya rin ang isang bagong kahangahangang kalasag na tinatawag na Airstrike Shield. Pagkatapos, pumasok sila sa salarin at si Nefumi ay mapayapang kumukuha ng ilang mineral hanggang sa umatake ang isang halimaw na lobo, na naging dahilan upang tumalon sila sa mas mababang bahagi ng piitan. Sinabi ni Raphtalia kay Nefumi na ang halimaw na lobo ay ang halimaw na pumatay sa kanyang mga magulang, kaya sinabi niya rito na kailangan niyang siya ang bumawi. Nang umatake muli ang halimaw, pinigilan ito ni Nefumi habang inutusan si Raphtalia na saksakin ito. Gayunpaman, nagatubili siya, kaya inutusan na lang siya nitong tumakas. Sa sandaling iyon, napansin niya ang mga alaala ng brutal na pagkawasak ng kanyang mga magulang, at ito ang nag-udyok sa kanya na talunin ang halimaw. Pagkatapos ng laban, labis siyang nadala ng emosyon kaya niyakap niya ng mahigpit si Nefumi, at nangako itong poprotektahan siya sa mga darating niyang laban. Pagkalipas ng isang linggo, tinitingnan ni Nefumi ang koleksyon ng mga piling kakayahan sa kalasag na kanyang nakalap ng tangkaing atakihin siya ng isang halimaw na porcupine. Nahuli niya ang halimaw gamit ang isang espesyal na galaw na tinatawag na Shield Prison, na nagbigay daan kay Raphtalia, na hindi na mukhang rugrat, na tapusin ito. Di nagtagal, bumili si Nefumi ng bagong espada para kay Raphtalia sa tindahan ng panday at inutusan ang panday na gumawa ng espesyal na baluti para sa kanya.
Kinabukasan, isinuot ni Nafumi ang kanyang bagong baluti, at tumutulo ito ng napakalakas kaya't nahirapan si Raphtalia na kontrolin ang kanyang mga hormone. Nang makita nila ang ilang mga kabalyero na nagmamarcha sa lugar, ipinaliwanag ni Nafumi na ang mga tao ay nangangamba dahil malapit nang dumating ang isang alon. Gayunpaman, sinabi ni Nafumi na wala siyang ideya kung kailan darating ang alon, kaya ipinaalam sa kanya ng panday na mayroong isang orasa sa isang malaking simbahan na magdadala sa mga bayani patungo sa lugar ng alon pagdating ng. Nang bisitahin ni Nafumi at Raphtalia ang orasa, nilapitan sila ni Motoyasu, na hindi nag-aksaya ng oras bago siniraan si Nafumi. Sinubukan niyang baliwalain ang hanggal, ngunit sinubukan ni Motoyasu na gisingin si Raphtalia kaya hinawakan niya ang kamay nito at naglakad palayo. Kinabukasan ng umaga, nang maubos na ang huling butil ng orasa, sina Nafumi at Raphtalia ay dinala sa isang lugar kung saan nakita nila ang isang alon ng sakuna. Doon nila napansin na malapit lang ang nayo ng mga samsam, kaya nagmadali silang pumunta upang iligtas ang mga tao. Matapos iligtas ang isang halimaw, sinabihan ni Nafumi si Raphtalia na tumulong sa paglikas ng mga tao habang kinukuha niya ang atensyon ng iba pang mga halimaw. Habang itinataboy ni Nafumi ang mga halimaw, napansin niya na napakarami nila, kaya pumunta siya sa tore ng kampana at pinatunog ang kampana para makuha ang kanilang atensyon. Nang sinubukan siyang habulin ng mga halimaw, sinunog niya ang tore, na sumaire sa lahat ng halimaw sa paligid. Gayunpaman, isang sibilyan ang dumating upang ipaalam sa kanya na ang mga tao ng Lot ay labis na na-inspire ng kanyang kabayanihan kaya nagpa siya silang lumaban din. Nang sandaling iyon, lumitaw ang isang higanting halimaw at hinarang ni Nafumi ang atake nito gamit ang kanyang kalasag bago ito pinatay. Bago pa man makaisip ng plano si Nafumi, isang ulan ng mga ball ang apoy ang lumipad patungo sa lungsod at nagawa ni Nafumi na protektahan ang kanyang sarili at si Raphtalia mula sa mga pagsabog. Nang lumitaw ang mga kabalyero sa likod ng pag-atake, hinamon sila ni Raphtalia sa sadyang pagtatangkang saktan si Nafumi, ngunit sinabihan niya itong umatras. Matapos gamitin ng grupo ni Nafumi ang kanilang mga kapangyarihan sa ilang halimaw, inutusan sila ng commander ng kabalyero na suportahan ang bayaning may kalasag, kaya sumugod din sila sa labanan. Samantala, ipinakita ng iba pang tatlong bayani ang kanilang mga kasanayang may labis na kapangyarihan at natalo ang huling boss, dahilan para opisyal na matapos ang alon. Di nagtagal, nagpasalamat ang mga tao sa nayo ng Lot kay Nafumi sa pagliligtas sa kanila noong pag-atake. Maya-maya, lahat ay nagsasayang ngunit si Nafumi ay nasa sulok at iniisip kung paano siya pumunta roon para lamang sa gantimpala. Nang makita ni Moriyasu si Raphtalia, sinubukan niyang habulin ito, ngunit sinundan siya ng akin at may ibinulong sa kanyang tainga. Samantala, sinimulan ni Raphtalia na pakainin si Nafumi ng cake, ngunit naantala sila ni Moriyasu na hinamon si Nafumi ng isang tunggalian. Sinabi niyang narinig niya na si Raphtalia ay kanyang alipin at sinabing hindi tama ang mga alipin ng iba, ngunit ipinaalala sa kanya ni Nafumi na legal ang pang-aalipan sa kanilang bansa. Pagkatapos ay sinabi ni Moriyasu na kung mananalo siya sa tunggalian, magiging malaya si Raphtalia, samantalang kung mananalo si Nafumi, mananatili ang mga bagay na katulad ng dati sa pagitan nila. Sinubukan ni Nafumi na lumayo ngunit pinigilan siya ng isang gwardya, at inutusan siya ng hari na tanggapin ang tunggalian. Nang tangkaing ipagtanggol ni Raphtalia si Nafumi, banihag siya ng isang gwardya, at ang pagtatangka ni Nafumi na gumanti ay napigilan ng ilang gwardya na nakapalibot sa kanya. Nang oras na para sa tunggalian, pumasok ang dalawang magkalaban sa arena, at sumugod si Moriyasu kay Nafumi, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay naharangan ng kalasag ni Nafumi. Pagkatapos ay lumipat siya sa sunod-sunod na pag-atake ng sibat, na sandaling tumalo kay Nafumi, bago siya lumipat sa mga palihim na taktika sa pamamagitan ng pag-atake sa ilang mga halimaw na lobo na kanyang itinatago. Habang nagpupumigla si Moriyasu, pinaulanan ni Nafumi ng ilang brutal na pag-atake gamit ang kanyang mga espesyal na kalasag, at kalaunan ay nakulong siya sa isang bilangguan na may kalasag kasama ang kanyang mga halimaw na lobo. Matapos siyang pakawalin, sinubukan ni Nafumi na kumbansihin si Moriyasu na sumuko, ngunit inatake siya mula sa likuran ng akin, at lumikha ito ng pagkakataon para talunin siya ni Moriyasu gamit ang isang sibat na bersyon ng pamamaraan ni Zenitsu. Pagkatapos ng labanan, sinubukan ni Nafumi na umapela sa hari na idiskwalipika si Moriyasu dahil sa paggamit ng panlabas na panghihimasok, ngunit itinanggi ng hari na nakita niya ito. Nang marinig niya ang pagtawag sa akin ng All Clay bilang kanyang ama, napagtanto niya na lahat ng nangyari sa kanya ay plinano nilang dalawa mula pa sa simula. Habang ang lahat ng nasa karamihan ay nag-uulan ng mga pang-iinsulto kay Nafumi, nagsimula siyang malunod sa paghihirap, at walang magawa niyang pinanood habang kinakalas nila ang simbolo ng kanyang alipin.
Pagkaalis ni Raftalia, sinubukan niyang itapon ang kalasag, ngunit muling lumitaw ito sa kanyang braso, at ang emosyonal na reaksyon nito ay nagbukas ng isang bagong bersyon ng kanyang kalasag na tinatawag na Curse Series. Samantala, sinampal ni Raftalia si Moriyasu dahil sa pandaraya noong duelo, at masigasig na ipinagtanggol si Nefumi sa pamamagitan ng pagturo sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa nito para sa kanya. Habang nagtatalo sila, dumating ang dalawa pang bayani at itinuro na nanalo si Nefumi sa duelo dahil ilegal na nakialam ang akin, at nanatiling tahimik ang mga tao tungkol dito dahil inutusan sila ng hari. Nang lapitan ni Raftalia si Nefumi, sinubukan nitong itulak siya palayo, ngunit sinabi ng babae na naniniwala siya sa kanya, at nangakong lagi siyang nasa tabi niya. Sinubukan niyang tanggalin ang kalasag, sinasabing isa itong sumpa, ngunit pinigilan ito ni Raftalia at binanggit kung paano niya ito ginamit upang iligtas ang mga tao ni Lut pati na rin ang kanyang sarili habang yakap siya. Sinabi niya na siya ang nagbigay sa kanya ng layunin at nanumpa na laging magtitiwala sa kanya na naging dahilan upang umiyak siya. Nang matapos niya ang kanyang pagsasalita, nagbago ang kanyang anyo sa isang mas may gulang na anyo at nagsabi ng ilang mas nakakaaliw na mga salita sa kanya na nagpanghina sa kanyang mga bisig kasabay ng pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan, inabutan siya ni Raftalia ng sandwich at nangakong kakain ng mas marami pang masasarap na pagkain kasama niya. Sa ibang lugar, ang reyna ng Melromart na si Marilia ay nagbibihis ng kanyang mga tagapaglingkod at ipinaalam sa kanya ang lahat ng nangyayari sa kaharian ng kanyang personal na especially iya. Samantala, ang hari ng basura ay namamahagi ng mga gantimpalang pera sa mga bayani para sa kanilang mga pagsisikap noong panahon ng alon, at napagpasyahan niya na ang bayani ng kalasag ay walang matatanggap. Gayunpaman, ikinatuwiran ni Naren at Atsuki na hindi ito patas dahil si Nefumi ay nakipaglaban ng husto noong alon, kaya binigyan siya ng hari ng mga barya na sapat lamang para makabili ng donut. Pagkaalis ng kastilyo, nakilala nila ang mga ngalakal ng alipin, na nagbigay kay Raftalia ng isang bagong simbolo ng alipin at hinikayat si Nefumi na bumili ng itlog ng isang higanting uri ng ibon na tinatawag na Philolil. Nang magising sila kinabukasan ng umaga at napansin na ang itlog ng Philolil ay nabasag, at isang maliit na Philolil ang tumalon mula rito. Ginugol nila ang mga sumunod na araw sa pagsasanay sa ibong ito hanggang sa lumaki ito at naging isang malaking ibon at kayang tumakbo na parang si Sonic habang nakapatong si Nefumi. Pinangalanan ito ni Nefumi na Philo, at inaangkin ni Raftalia na ito ay isang simpleng pangalan lamang, ngunit sinabi ni Raftalia na ayos lang dahil gusto niya ito. Sakto lang, dumating si Mind at inanunsyo na si Motoyasu na ngayon ang pinuno ng rehiyong iyon. At idinagdag na ang mga tao ay kailangang magbayad ng napakalaking buwis para makapasok at makalabas sa nayon. Gayunpaman, tinutulan ni Nefumi ang panukala na naging dahilan upang magtalo rin ang mga tao, at nang tangkaing atakihin sila ni Mind, pinigilan siya ng ilang babaeng nakahod. Isa sa kanila ang nagbigay kay Mind ng isang balumbon na may laman na labis niyang ikinasakit kaya hinamon niya si Nefumi sa isang karera ng dragon para sa karapatang mamuno sa lungsod. Sinubukan ni Nefumi na tumanggi, ngunit nagmakaawa ang mga tao hanggang sa tuluyan na siyang pumayag. Nang magsimula ang karera, literal na iniwan ni Nefumi at Philo si Motoyasu at ang kanyang dragon sa alikabok, at ang maraming pagtatangka ni Mind na pigilan sila sa pamamagitan ng pandaraya ay nabigo dahil sa huli ay nanalo sila sa karera. Sinubukan silang akusahan ni Mind ng pandaraya, ngunit umatras si Nefumi nang hindi umaatres, at inalalayan siya ng mga babaeng nakahod, kaya umatras sina Mind at Motoyasu. Bilang gantimpala, binigyan ng mga tao ng nayon si Nefumi ng isang karwahe na hinayla ni Philo habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Paggising nila kinabukasan ng umaga, laking gulat ni Nefumi nang makita niyang si Philo ay nag-transform bilang isang loli sa kanyang birthday suit. Pagdating nila sa bahay ng panday, ipinaliwanag ni Raftalia na mahusay mag-transform ang mga reyna ni Phil-Oil, at idinagdag ni Nefumi na pinaamo nila siya sa tulong ng mga ngalakal ng alipin na naglagay sa kanya ng isang simbolo ng alipin. Nang tanungin ng panday kung bakit sila pumunta, humingi si Nefumi ng ilang espesyal na damit para sa kanya na hindi mapupunit kapag nag-transform siya, ngunit sinabi niyang wala siyang damit at ipinadala siya sa isang mananahi. Sa bahay ng mananahi, sinabi ni Nefumi sa mananahi ang kailangan nito at tinanong siya nito kung mayroon itong mahiwagang sinulid na gawa sa mana ng nagsusuot. Binisita nila ang bahay ng mangkukulam upang kunin ang mahiwagang sinulid, ngunit sinabi nitong hindi niya ito magagawa sa ngayon dahil nasira ang kanyang mahiwagang batong hiyas. Habang naglalakbay sila sa bundok, may nakasalubong silang isang lalaki na humiling na sumakay sa kanilang karwahe dahil kailangan nitong magdala ng gamot sa nayon sa kabila ng bundok. Naningil si Nefumi ng pilak bilang bayad, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang pera, kaya pumayag siyang kumuha ng mga paninda kapalit nito at sumakay sa likod ni Phil-Oil kasama ang lalaki hanggang sa lungsod.
Pagdating nila, binago ni Nafumi ang gamot gamit ang kanyang kalasag at ibinigay ito sa ina ng lalaki. Pagkatapos, iniabot ng lalaki kay Nafumi ang kanyang premyo at ginugol ng grupo ang sumunod na ilang araw sa paglalakbay at pagtulong sa mga tao sa parehong paraan. Sa isang paglalakbay, isang mangangalakal ng aksesorya ang nagsabi kay Nafumi na siya ngayon ay tinatawag na tagapagligtas ng mga manok sa langit dahil naglalakbay siya sakay ng isang higanting ibon at tumutulong sa mga tao gamit ang isang espesyal na gamot. Nakarating sila sa isang lugar sa kalsada kung saan hinaramgan ng ilang tulisan ang kanilang daan at nagpadala ng isang estremador upang harapin sila. Bago pa man kumilos si Nafumi, gumamit si Rekelia ng isang camouflage spell upang itago ang kanyang sarili at pinalakpakan ng buong pangkat sa tulong ni Philo. Nang gabing iyon, itinuro ng mga ngalakal ng aksesorya kay Nafumi ang ilan sa kanyang mga sikreto sa pangangalakal at narinig din niya ang ginagawa ng iba pang mga bayani. Pagkalipas ng ilang oras, sumakay siya kasama ang mangkukulam patungo sa isang mahiwagang lagusan kung saan napansin nila ang isang bakas ng paa ng halimaw. Nang sandaling iyon, namatay ang mga ilaw, at napapaligiran sila ng ilang di nakikitang halimaw na bumulong ng ilang madilim. Nasalita sa kanila. Gayunpaman, gumamit ang mangkukulam ng mahika para maipakita sila, at dahil dito, nalipad sila ni Philo palayo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar sa piitan kung saan sila ay nagkaroon ng mainitang labanan sa mga halimaw na nagbabantay sa hiyas. Habang nakikipaglaban, napansin nito na ang halimaw ay may napakalakas na pandinig, kaya't pinasigaw ni Nafumi si Philo gamit ang kanyang boombox shield, at ang pangabala na ito ang nagbigay daan sa koponan na magsagawa ng isang brutal na combo attack na siyang nagpatalo dito. Matapos tipunin ng mga mineral, matagumpay nilang nagawa ang mga mahiwagang sinulid at ginamit ito upang gumawa ng damit para kay Philo. Habang nauuna si Nafumi sa pagsakay, napatitig siya sa isang espesyal na herbicide na ibinigay sa kanya ng mga ngalakal ng aksesorya upang ihatid sa isang kalapit na nayon. Pagdating nila sa nayon, ipinaliwanag ng pinuno na inaatake sila ng ilang halimaw na halaman na tumubo sa buong lugar. Noon lang, narinig nila ang ilang mga adventurer sa lugar na pinapalakpakan ng mga halimaw, kaya nagmadali si Philo upang iligtas sila. Nang marinig ng mga tao si Philo na nagsasalita, nakilala nila si Nafumi bilang tagapagligtas ng Heavenly Fowl at nagmakaawa sa kanya na pagalingin ang ilang mga taong may mga halamang tumutubo sa kanilang mga katawan. Matapos pagalingin ang kanilang mga may sakit, sinubukan ni Nafumi na makaiwas, ngunit nagmakaawa ang pinuno sa kanya na iligtas ang kanilang nayon. Ipinaliwanag niya na ang kanilang nayon ay sinasalanta ng taggutom hanggang sa dumating ang bayani ng Sibat, at nagdala ng isang bagay na tinatawag na himala na binhi na nagbunga ngunit kalaunan ay nagkalat ng mga baging sa buong nayon. Pagkatapos ng lahat ng pag-iyakan, inalok nila si Nafumi ng pera upang matulungan sila, at buong puso niyang tinanggap. Kasunod nito, nakipaglaban ang pangkat sa isang halimaw sa puno, at ang mga pagsisikap ni Raphtalia at Philo na pabagsakin ito ay nabigo dahil sa kapangyarihan ng puno na magbagong buhay. Nang mabihag nito si Raphtalia, naglagay si Nafumi ng isang espesyal na gayuma na naging sanhi ng pagkalanta ng puno. Pagkatapos ng labanan, nagdagdag si Nafumi ng isang piraso ng halimaw sa puno sa kanyang kalasag, na nagbigay sa kanya ng isang bioplant shield na may kapangyarihang magbago ng halaman. Kinabukasan, nagtanim si Nafumi ng isang buto mula sa puno na binago niya gamit ang kanyang mga kapangyarihan, at agad itong nagbunga. Habang gulat na pinagmamasdan ng mga taga-nayon, ipinaliwanag niya na pinalaki niya ang pagtubo at produktibidad ng mga halaman upang hindi na muling dumanas ng taggutom ang nayon, at nagpasalamat sila sa kanyang tulong. Nang humingi ng bayad si Nafumi, napagtanto ng pinuno na wala na silang pera, kaya binigyan niya ito ng isang truck na puno ng mga buto. Ibinente ni Nafumi ang mga butong iyon sa negosyanteng nagtitinda ng mga karagdagang produkto na humingi naman ng tulong sa kanya para sa isang trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa isang bayan ng mainit na bukal kung saan nagsimulang maging mapilit si Philo kay Nafumi, na naging dahilan upang mainggit si Raphtalia. Nang gabing iyon, lumabas si Raphtalia upang manghuli ng isang espesyal na kristal na tinatawag na latium na balak niyang ibigay kay Nafumi upang mahulog ang loob nito sa kanya. Gayunpaman, biglang sumulpot si Philo sa likuran niya, at sinabing nangangaso rin siya upang makahanap ng ilang espesyal na itlog na isang pambihirang pagkain. Nang sandaling iyon, natisod si Philo sa isang bangin, at sinubukan ni Raphtalia na iligtas siya ngunit nauwi sa pagkahulog kasama niya sa ibabaw ng isang halimaw na baboy ramo. Habang hinahabol sila ng halimaw, isinakay ni Philo si Raphtalia at tumalon sa isa pang bangin. Maya-maya ay nakarating sila sa pugad ng isang ibon na may kristal at itlog na kanilang hinahanap, ngunit bago pa nila ito mahuli, lumitaw ang halimaw na baboy ramo at sinira ang lahat.
Matapos maghayganti at sirain ang baboy ramo, naglakad pabalik sa bayan ang mga batang babae dala ang mga labi nito, at ilang taga-nayon ang nakakagulat na nag-alok sa kanila ng malaking halaga ng pera para dito. Gamit ang perang ito, binili nila si Nefumi ng kagamitan para matulungan siyang gumawa ng mga metal, at ibinigay ito sa kanya bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa kanila. Habang natutulog ang mga batang babae ng gabing iyon, ginamit ni Nefumi ang kagamitan upang gumawa ng ilang mga aksesorya para sa kanila. Kinabukasan ng umaga, nakakita ang tatlo ng ilang manlalakbay sa kagubatan at binigyan sila ng pagkain. Inihayag ng mga manlalakbay na ang nayon sa unahan ay hindi na maliligtas dahil ito ay sinalanta ng isang salot na pumatay kahit sa matanda. Pagdating nila sa nayon, ipinakilala ni Nefumi ang kanyang sarili sa isang matandang lalaki bilang isang naglalakbay na mga ngalakal na nais lamang magbenta ng ilang gamot. Gayunpaman, nakilala siya ng lalaki bilang tagapagligtas ng makalangit na ibon at tumakbo palayo upang ipaalam sa doktor ng nayon. Nang makaharap nila ang doktor, dinala sila nito sa isang silid kung saan nagtitipon ang lahat ng may sakit, at ginamit nila ang kanilang mga gamot upang pagalingin ang lahat ng nasa silid. Pagkatapos, sinubukan siyang pasalamatan ng doktor, ngunit sinabi ni Nefumi na pinagaling lamang niya ang mga sintomas at babalik pa rin ang sakit. Nang marinig ito, sinabi ng katulong ng doktor na kailangan nilang pigilan ang pagkakasakit ng lalaki at isiniwalat na ito ay sanhi ng hangin mula sa kalapit na bundok. Ipinaliwanag ng doktor na isang dragon ang pinatay ng bayaning si Ren sa lugar na iyon, at ang nabubulok at makamandag na laman nito ang dahilan ng pagkakasakit ng mga taga-nayon. Dagdag pa niya na walang ordinaryong manlalakbay ang makakagawa ng anumang bagay tungkol dito dahil ang mga labi ng dragon ay umaakit ng lahat ng uri ng halimaw sa lugar na iyon at ang mga bayani ay masyadong abala para tulungan sila. Nang marinig ito, hiniling ni Nefumi kay Raphtalia na maghanda para sa isang pagsalakay sa bundok at humingi ng kabayaran na katumbas ng presyo ng isang iPhone 17. Matapos maghukay sa ilang halimaw na nasa kanilang daanan, sa wakas ay nakarating sina Nefumi at ang mga batang babae sa bangkay ng dragon, at bigla itong naging isang dragon zombie. Nang umatake ang halimaw, hinarang ni Nefumi gamit ang kanyang kalasag ngunit napansin niyang apektado na si Raphtalia ng lason. Sinubukan ng may ulong si Philo na labanan ang zombie ng mag-isa, ngunit siya ay nilamon ng halimaw. Nang makita ito, si Nefumi ay nagwala habang ang kanyang mga isinumpang serye ay nag-activate ng isang bagong kalasag na tinatawag na Rage Shield. Habang naglalakad siya patungo sa halimaw, madali niyang hinarang ang mga atake nito gamit ang isang nagliliyab na kalasag at sinapian ng sarili niyang galit hanggang sa siya ay ibinalik ni Raphtalia sa realidad. Bigla siyang nawalan ng malay, at sinubukan siyang pagalingin gamit ang mahika, ngunit hindi ito gumana. Nang muling umatake ang halimaw, hinarang ni Nefumi ngunit pinag-isipang gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan sa pagngangalit laban sa halimaw. Nang sandaling iyon, bumagsak ang dragon, at lumabas si Philo mula sa tiyan nito na mukhang maayos naman ang lahat. Nabuhay din muli si Raphtalia, at ipinaliwanag ni Philo na nagawa niyang talunin ang halimaw sa pamamagitan ng paghuhukay sa loob nito at paglunok ng kristal na natagpuan niya sa loob nito. Nang dalhin nila si Raphtalia sa doktor, sinabi nito na ang sumpa ay masyadong mabigat para sa kanya upang gumaling. Pagkaalis niya, ibinigay ni Philo kay Nefumi ang kristal ng dragon, at nang ibuhos niya ito sa kanyang kalasag, ipinaalam nito sa kanya na ang kanyang antas ay hindi sapat na mataas para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Habang inaalo ang mga batang babae, ngumiti ng tame time si Nefumi sa unang pagkakataon at ito ang nagpasaya sa kanila. Hiniling ni Raphtalia kay Nefumi na mag-bedroom yoga kasama niya, ngunit hiniling ni Raphtalia kay Philo na magpalipes ng gabi kasama niya. Maya-maya, nakipaglaban sina Nefumi at ang mga batang babae sa ilang halimaw sa isang bangin. Pagkatapos, pumasok sila sa isang kagubatan, kung saan ipinaalam ni Nefumi kay Raphtalia na babalik sila sa kabisera upang kumuha ng banal na tubig mula sa simbahan upang gamutin ang kanyang sumpa. Nang sandaling iyon, nakita nila ang isang loli na nagngangalang Melty na naglalaro kasama ang ilang mga ibong pilyo sa lugar, at nagulat si Nefumi na ito ay tao. Nang mapansin niya si Philo, natuwa siya at inalok ito ng pagkain. Bilang Philovate, nagbuklad ang dalawang loli, at pinayagan ni Nefumi si Philo na makipaglaro sa kanyang bagong kaibigan habang sila ni Raphtalia ay pabalik na sa nayon. Pagkalipas ng ilang oras, inaalagaan ni Nefumi ang mga pinsala ni Raphtalia nang bumalik si Philo at ipinaalam sa kanila na si Melty ay nahiwalay sa kanyang mga kasamahan habang naglalaro sa mga ibon. Nang sandaling iyon, dumating si Melty at nagmakaawa kay Nefumi na hayaan siyang sumama sa kanila sa kabisera. Noong una, nagatubili si Nefumi, ngunit nang magmakaawa ang mga babae sa kanya, pumayag siya sa kondisyon na siya makatanggap ng napakalaking gantimpala.
Kinabukasan, nilisan ni Nafumi at ng mga batang babae ang nayon at ginugol ang susunod na ilang araw sa pagsasaya habang papunta sa kabisera. Isang gabi, magkasamang nagkakampo sina Raftalia at Nafumi nang mapansin nilang walang laman ang mga damit ni Melty at agad nilang napagpasyahan na kinain siya ni Philo. Gayunpaman, nang magising si Philo, isiniwalat niya na si Melty ay natutulog nang nakasuot ng kanyang mga balahibo at nakisali rin si Raftalia sa karanasang iyon. Kinabukasan, dumating sila sa kabisera at sinamahan ni Philo si Melty pauwi habang sina Nafumi at Raftalia ay bumisita sa simbahan. Doon nila nakilala ang Santo Papa na agad na nagsimulang maglagay ng salamin kay Nafumi. Nang humingi si Nafumi ng agua bendita, humingi ang bantay ng Papa ng isang gintong barya bilang bayad. Pagkatapos magbayad, isang madre ang nagdala ng tubig sa gripo na nakabalat kayo para kay Nafumi at agad niya itong nakita gamit ang kanyang kapangyarihang panangga, dahilan para humingi ng tawad ang pari at iabot sa kanya ang tunay na agua bendita. Paglabas nila ng simbahan, nilapitan sila ng isang kabalyero, ngunit hindi man lang nagdalawang isip si Nafumi bago tumakbo palayo. Nakarating siya sa isang bahagi ng bayan kung saan siya ay tinalo ng sibat na Dufes at hiniling na makita si Philo. Nagreklamo si Motohiraso tungkol sa kung paano niya iniibig si Philo dahil isa itong anghel at sinimulan niyang magpaputok ng magulong mga atake kay Nafumi hanggang sa pigilan siya ng mga gwardya. Sa sandaling iyon, dumating si Mayan at naglabas ng utos ng hari na hayaan silang magpatuloy sa kanilang tunggalian ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang kanyang kamahalan, si Melty, at inutusan ang mga kabalyero na itago ang kanilang mga armas. Habang nagdadaldal ang mga kabalyero, nagulat si Mayan nang makitang patay na ang kanyang kapatid at pinagalitan siya ni Melty at si Motohiraso dahil sa pagdulot ng pinsala sa bayan bago nagbanta na magsusumbong sa kanyang ina. Nang makita ni Motohiraso si Philo, sinubukan niya itong bawiin ngunit nag-anyong ibon ang babae at sinipa ng malakas ang Johnson nito. Pagkatapos, pumunta sila sa panday kung saan ipinakilala ni Melty ang kanyang sarili bilang prinsesa na. Unang nakapila para sa trono dahil napakamatapang ng kanyang kapatid. Bago pa niya matapos ang kanyang pagsasalita, sinabi ni Nafumi na hindi siya mapagkakatiwalaan at itinaboy siya palayo. Sinubukan niyang magmakaawa na pakinggan siya, ngunit tumanggi si Nafumi, na sinasabing ang maharlikang pamilya ay mga basura lamang. Nang sandaling iyon, isang kabalyero ang dumating upang tawagin si Melty upang makipagkita sa hari at sinubukan siyang habulin ni Philo ngunit sinundan siya ni Nafumi. Habang naglalakad siya sa kalye, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na bumalik siya sa kabisera at pinagsabihan ng hari dahil sa malupit nitong pagtrato sa bayaning may kalasag. Sa tindahan ng panday, tinanong ni Philo si Nafumi kung bakit siya bastos kay Melty, ngunit sa halip na sagutin siya ay tinapik lamang niya ito sa ulo at sinabihan na huwag na siyang paglaruan pa. Matapos tumakas si Philo, inamin ni Nafumi kay Raftalia na wala siyang mapagkakatiwalaan sa mga maharlika. Sa labas, nakasalubong ni Philo ang kabalyerong humahabol sa kanila kasama ang kanyang mga kasama. Nang dalhin niya sila sa loob, nagmakaawa silang samahan si Nafumi habang nasa alon dahil naantig sila sa kanyang pagganap noong huli. Nang tanungin niya kung bakit nila siya partikular na gusto, ipinahayag nila na sila ay mula sa nayon ng Lot at sinusubukang bayaran siya sa pagliligtas sa kanilang mga pamilya. Sinabi ni Nafumi na tatanggapin niya sila kung magdadala sila ng 150 barya para makabili ng kwintas na hawak niya at nagkasundo silang hanapin ang pera. Pagkaalis nila, ibinigay niya ang ilan sa kanyang mga gamit sa panday para sa pagkukumpuni at ipinaalam sa kanya ng panday na maaari siyang makakuha ng class upgrade sa Hourglass. Pagdating nila sa Hourglass, ipinaalam ng ilang madre kay Nafumi na nagkakahalaga ng 15 piraso ng ginto ang pagtatanghal kaya ibinigay niya sa kanila ang mga barya para mapataas ni Raftalia ang kanyang ranggo. Gayunpaman, isang matandang babae ang lumitaw at isiniwalat na ipinagbabawal ng hari ang pag-upgrade sa sinuman sa grupo ng bayaning may kalasag. Pagkalabas ng simbahan, binisita nila ang mga ngalakal ng alipin na nagsabi kay Nafumi na maaari siyang makakuha ng class upgrade mula sa Hourglass ng ibang bansa at nagrekomenda ng isang bansang palakaibigan sa mga demi-human na nagngangalang Shilfredan. Nagbenta rin siya sa kanila ng ilang kagamitan para kay Philo na makakatulong upang mapabilis ang kanilang paglalakbay at binigyan sila ng isang kahilingan sa trabaho upang subukan ito. Habang ginalugad ang isang piitan, inatake sila ng isang halimaw at nagawa itong talunin ng mga batang babae gamit ang kanilang bagong gamit. Pagkalipas ng ilang oras, inaalagaan ni Nafumi ang mga marka ng sumpa ni Raftalia at sinubukan niyang bumuo ng estratehiya para sa alon na darating sa loob ng 10 araw hanggang sa napansin niyang malungkot si Raftalia. Nang tanungin niya kung ano ang bumabagabag sa kanya, binanggit ni Raftalia na bumalik siya sa kanyang mundo pagkatapos ng alon at hiniling na sumama sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang romantikong sandali ay naputol ni Philo na nag-akusa sa kanya ng pagtatangkang halikan siya.
Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, nakasalubong ng barkada ang isang grupo ng mga refugee na nagmakaawa kay Nelfumi na palitan sila ng pagkain. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari sa kanila, sinabi nilang nauwi sila sa gulo dahil sa paglaban na binuo ng mga Bauhiro at Suki sa kanilang bayan. Matapos marinig ang kanilang kwento, sinabihan ni Nelfumi si Raftalia na magtayo ng emergency kitchen para pakainin sila. Pagkalipas ng ilang araw, kumakain sina Nelfumi at ang mga batang babae sa isang restoran nang makita nila sina Ren at Atsuki sa ibang mesa. Nang marinig ni Nelfumi na binabatikos ni Atsuki ang sikat na sipi mula sa Spider-Man, tumawa siya ng malakas at napunta rito ang kanilang atensyon. Inakusahan siya ni Atsuki ng pagnanakaw ng kanyang kaluwalhatian, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Nelfumi na ang bayan na kanyang iniligtas gamit ang kanyang paglaban ay naging basurahan na ngayon. Nang tanungin ni Ren ang tungkol sa kanyang kaso, ipinaalam sa kanya ni Nelfumi na ang dragon na kanyang pinatay ay nagdulot ng isang pandemya na nagtulak sa kanila na kanselahin ang trabaho. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang pinahusay na baluti mula sa panday at muling nilapitan ng mga kabalyero ng lot na ngayon ay may pera na kanyang hinihingi. Gayunpaman, hiniling niya sa kanila na gamitin ang pera sa pagbili ng mas maayos na kagamitan para sa kanilang sarili at ipinaalam sa kanila na magkakaroon sila ng isang pulong para sa estratehiya upang maghanda para sa alon. 5 minuto bago ang alon, nag-imbak si Nelfumi ng ilang gayuma at ibinigay kay Raftalia ang pulse heiress na ginawa niya para sa kanya habang ipinaliwanag na mapalakas nito ang kanyang mana generation. Nang hingi ni Philo ang kanyang regalo, ibinigay ni Nelfumi sa kanya ang kanyang gawang kamay na hairpin at ipinaliwanag na mapapabuti nito ang kanyang liksi, na naging dahilan upang magdiwang siya. Sa kalaunan ay tumunog ang orasan sa zero, at nagpaalam si Nelfumi sa panday habang siya ay ini-teleport kasama ang kanyang pangkat. Habang sumasayaw ang alon, ipinagtanggol ng mga kabalyero ng mga nakawan ang mga taga-nayon mula sa mas maliliit na halimaw habang si Nelfumi at ang mga batang babae ay lumaban sa malalaking halimaw. Pagkatapos ay napansin nila ang isang matandang babae na pumapatay ng ilang halimaw gamit ang mga galaw ni Jackie Chan, at napagtanto ni Nelfumi na isa siya sa mga taong pinagaling niya gamit ang kanyang gayuma. Pagkalipas ng 3 oras, napansin ni Nelfumi na aktibo pa rin ang alon, kaya't nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng iba pang 3 bayani. Nang makita ito, hiniling ng pinuno ng kabalyero ng mga nakawan kay Nelfumi na pumunta sa pangunahing bahagi ng alon at iwanan ang nayon sa kanyang mga kamay. Habang sumusulong sila, nakita nila si Atsuki na nagpapaputok ng mga palaso sa isang higanteng barkong alien, at ipinaalam niya kay Nelfumi na ang dalawa pa ay naglalaban sa barko. Nang makasakay sila sa barko, nakita niya ang 2 hanggal na nagtatalo kung sino ang may mas malaking pipino sa kanilang laban, kaya kumilos siya at inutusan si Raftalia na gumamit ng mahika ng liwanag. Matapos niyang gamitin ang orasayo ng liwanag, sinira nila ang mga anino sa ilalim ng mga halimaw sa paligid, at ito ang naging dahilan upang lumitaw ang isang higanteng halimaw na tinatawag na Dimensional Soul Eater. Sinubukan ng 3 manloloko na atakehin ang halimaw gamit ang kidlat, ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa halimaw nang ibagsak sila nito sa lupa. Nang sumugod muli ang halimaw, pinapunte ni Nelfumi ang mga batang babae upang harapin ito. At habang sila ay naglalaban, napagtanto niya na ang kanilang kasalukuyang estratehiya ay magtatagal ng matagal upang mapatay ang Soul Eater. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Raftalia na ginagamit niya ang Rage Shield, at hinawakan niya ang kanyang kamay habang nangakong magiging tapat sa kanya anuman ang mangyari. Nang i-activate niya ang Rage Shield, naramdaman niya ang puot ng Zombie Dragon, at lumikha ito ng isang bagong Dragonic Shield mode na kahit papaano ay sumapi rin kay Philo. Sa kanilang mga berserk form, sinimulan ni Nelfumi at Philo ang brutal na pag-atake sa Soul Eater, at nagbigay si Raftalia ng isang kabayanihang talumpati na nag-udyok sa iba pang mga bayani na tulungan siya. Nahirapan si Nelfumi sa galit ng dragon hanggang sa maalala niya ang pangako ni Raftalia na poprotektahan siya, na nagpabalik sa kanyang katinoan. Pagkatapos ay ginamit niya ang Shield Prison upang mahuli ang Soul Eater, itinusok ito ng maraming beses sa loob, at tinapos ito sa pamamagitan ng pagtulak nito sa isang napakalaking Iron Megan. Bago pa sila makapagdiwang, isa pang Soul Eater ang lumitaw sa likuran nila, at isang kumpol ng kumikinang na mga spike mula sa kung saan agad na sumaire sa halimaw. Kasunod nito, isang reyna ng gilid na may hawak na pamaypay na nagngangalang Glass ang lumitaw, at ininsulto sila dahil sa pagiging mahina bago ipinakilala ang sarili bilang ang tunay na huling boss ng alon. Tinanong ni Glass si Nelfumi kung bakit hindi siya inaatake, at pinalo ni Rage ang iba pang mga bayani sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na kanyang mga alipin. Kinuha ng 3 hanggal ang Pain at pinaputokan siya ng kanilang mga meteor shot, ngunit madali niyang hinarang ang kanilang mga atake at gumamit ng isang espesyal na airbending move gamit ang kanyang mga tagahanga na nagpapatay sa kanilang lahat.
Nang makita ito, uminom si Nelfumi ng isang power-up potion at sinubukang kulungan siya sa isang bilangguan na may kalasag, ngunit madali siyang nakatakas dito. Nang sinubukan ng mga batang babae na umatake, madali niya silang hinaranggan at binali ang espada ni Raphtalia. Sinimulan niya muli ang kanyang airbending attack, ngunit mabilis na kumilos si Nelfumi sa pamamagitan ng pagkulong sa kanyang sarili at sa mga batang babae sa isang bilangguan na may kalasag na matagumpay na hamarang sa pag-atake. Nang hilingin niya kay Nelfumi na gamitin ang kanyang Rage Shield, pinayagan siya ni Raphtalia at nagpalit ito sa kanyang Dragon Rage Mode. Isang sinapian na pilosopo ang sumubok na atakihin siya, ngunit pinaalis niya ito na parang langaw, at napigilan ng apoy ni Nelfumi bago nagpakawala ng isang mahiwagang sinag na napakalakas kaya't nabasag nito ang arm guard ni Nelfumi. Mas lalo pa niyang tinusok ang oso sa pamamagitan ng paghingi kay Nelfumi na gamitin ang kanyang trump card, at ginawa nga nito iyon sa pamamagitan ng paggamit ng nakamamatay na Iron Maiden combo na tumalo sa Soul Eater. Gayunpaman, nakaligtas si Glass sa pag-atake ng walang sugat, at napansin niyang naabot na niya ang kanyang time limit. Nang mapansin ni Nelfumi na wala siyang pakialam, pinagamit niya si Raphtalia ng isang magaan na spell, na nagbigay daan para makatakas sila. Habang tumatakbo sila palayo, walang humpay na pinaputukan sila ni Glass ng mga sinag, at nagawa ni Nelfumi na harangan ang lahat ng pag-atake. Napagtanto niya na hindi niya sila matatalo sa saklaw na iyon, kaya umatras siya, ngunit ipinahayag na siya at ang kanyang pangkat ay magtatagumpay sa labanan ng mga alon. Habang nag-iisip tungkol sa mga nakaraang pangyayari, nagpasya si Nelfumi na magpakalakas at nagdagdag siya ng kalasag na Soul Eater sa kanyang koleksyon bilang unang hakbang patungo sa layuning iyon. Gayunpaman, may ilang kabalyero na dumating upang ipaalam sa kanya na ipinatawag siya sa kastilyo. Sa kastilyo, pinanood ng hari si Nelfumi na winasak ang Soul Eater sa pamamagitan ng isang ball ang kristal at sinimulang tanungin siya tungkol sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hiniling ni Nelfumi sa kanya na yumuko muna sa harap niya bago niya ibahagi ang kahit ano, at ito ang dahilan kung bakit itinutok sa kanya ng lahat ng mga kabalyero sa paligid ang kanilang mga espada. Ipinaalala ni Nelfumi sa kanila na kaya niyang patayin silang lahat ng hindi pinagpapawisan, at habang naglalakad siya palayo, sinubukan siyang takutin ng hari sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang mga alipin, ngunit nangako si Nelfumi na papatayin siya kung hahawakan niya sila. Pagkaalis ng palasyo, nakilala ni Nelfumi ang isang kakaibang babae na nagpakita sa kanya ng isang kwintas habang binabalaan siyang mag-ingat sa paglakad. Samantala, sinubukan siyang kumbansihin ni Melty na makipagkasundo sa bayaning may kalasag, ngunit ikinatwiran niya na ang pagpapahintulot sa kanya at sa kanyang mga demi-human na gawin ang gusto nila ay magdudulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang pamilya. Nang sandaling iyon, dumating si Mind at ipinaalala sa kanya na ang salita ng hari ay pinal, ngunit pinatahimik siya ni Melty sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya kung sino ang prinsesa ng korona. Maya-maya pa, kumuha si Nelfumi ng ilang supply mula kay Elhart na panday at sinimula ng kanyang paglalakbay patungo sa bansa ng Shield Freedom. Habang naglalakbay sila, tiningnan nila ang mga espesyal na Reg Along iniwan sa kanila ni Elhart, kabilang ang isang takip para sa ubod ng kalasag ni Nelfumi, isang mana sword para kay Raphtalia na gagamitin laban sa mga kalaban na may mga dipisikal na anyo, at isang pares ng guwantes para kay Philo. Nakarating sila sa isang lugar kung saan muling nilapitan sila ni Melty at hiniling kay Nelfumi na bumalik sa kabisera upang makipagkasundo sa hari, ngunit malamig itong tumanggi. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paanong sina Nelfumi at ang hari ay parehong mga ulol, at nakita ni Nelfumi ang isang kabalyero na sumusugod sa kanya mula sa likuran, kaya hinaranggan niya ang kanyang atake. Inakusahan siya ng kabalyero ng pagbihag kay Melty at inutusan ng iba pang mga kabalyero na salakayin siya. Gayunpaman, namagitan sina Raphtalia at Philo, at sa huli ay napilitan nilang umatras ang mga pipi na kabalyero. Kasunod nito, gumawa ang mga kabalyero ng isang clip ng kanilang laban sa mga tauhan ni Nelfumi na inedit upang magmukha silang mga kontrabida, at ikinalat ito sa buong kaharian. Dahil dito, si Nelfumi at ang kanyang grupo ay binyansagang mga traidor gamit ang mga poster ng mga wanted na nagkalat sa buong kabisera. Ngayon sa Haiming, ipinaalam ni Raphtalia kay Nelfumi na hindi sila makakapasok sa mga nayon dahil kumalat na ang mga clip sa mga lugar na iyon. Noong tinatanong ni Nelfumi ang mga kabalyero, tumanggi silang magsumbong, ngunit nakakita siya ng isang rosaryo na pagmamay-ari ng simbahan ng tatlong bayani na sumasamba sa sibat, pana, at espada. Sa kasalukuyan, pinaghihinalaan ni Nelfumi na si Alclay ang nasa likod ng lahat, ngunit sinabi ni Melty na kagagawan ito ng kanyang kapatid. Gayunpaman, iginiit ni Nelfumi na ang hari ang may kinalaman dito, at napaiyak si Melty habang sinusubukan niyang kumbansihin ito na kausapin ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang minuto, inanunsyo ni Nelfumi na aalis na sila ng bansa at tinanong si Melty kung ano ang gagawin nito.
Sinubukan niyang imungkahi na bumalik upang salubungin ang ama nito, ngunit sinabi ni Nelfumi na mamamatay siya kung gagawin niya iyon, at nangakong poprotektahan siya kung sasamahan niya sila sa kanilang paglalakbay. Kinabukasan, sinimulan ni Nelfumi at ng mga batang babae ang kanilang paglalakbay, at ginugol nila ang mga sumunod na ilang araw sa paglalakbay hanggang sa marating nila ang isang puntod kung saan nila napagpasyahan na magpahinga. Nang tanungin ni Raftalia si Nelfumi kung bakit sila pupunta sa Silfeld, ipinaliwanag nito na isa itong perpektong lugar para tumakas dahil sa dagdag na seguridad doon. Nang gabing iyon, nang ikwento ni Nelfumi kay Melty ang pinagdaanan ng kanyang ama, nagulat ito dahil ang utos ng kanyang ina ay pretuhin ng mabuti ang bayani ng Kalasag. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang ina, ang Reyna, ay mas makapangyarihan kaysa sa haring iyon dahil si Melremarch ay nagpapatakbo ng isang sistemang metrolingual na monarkiya, at ito ang nagpatawa sa kanya. Nang makarinig sila ng mga yabag na papalapit, tumakbo sila papunta sa isang kalapit na bangin at nauna nang naglakad hanggang sa aksidenteng nadulas si Melty sa isang bato. Nahuli siya ni Nelfumi, ngunit dahil sa ingay ay natuklasan sila ng mga kabalyero. Hinabol nila sila hanggang sa isang walang patutunguhan kung saan inutusan ng iba pang tatlong bayani si Nelfumi na ibalik si Melty na pinaniniwalaan nilang dinukot niya. Gayunpaman, sinabi ni Nelfumi na hindi siya dinukot ni Nelfumi at pinoprotektahan lamang siya mula sa mga mamamatay tao. Nang malapit na nilang paniwalaan ang kanyang kwento, dumating ang akin at gumawa ng kwento tungkol sa kung paano hinugasan ni Nelfumi ang utak ni Melty sa parehong paraan na hinugasan niya ang utak ng iba noong naglalakbay ito. Naniwala sa kanya ang mga madaling mapaniwalang utak ng mga gisantes at hiniling kay Nelfumi na ibigay ang prinsesa, ngunit tumanggi si Melty na bumalik dahil alam niyang papatayin siya. Nang humingi siya ng tulong kay Nelfumi, sinabi nito sa iba pang mga bayani na plano ng mga bayani ko na patayin ang kapatid niya, at pagkatapos ay tumakas kasama ang mga batang babae sa likod ni Philo. Gayunpaman, inihagis ni Motohiyaso ang isang espesyal na artifact kay Philo na nagpatigil sa kanya at nagsimulang gumawa ng mga payak na galaw. Nang magpaputok ang mga bayani ko ng ilang atake sa apoy sa kanila, hinarang ni Nelfumi habang pinagalitan ako ni Ren dahil sa direktang pagpapasabog sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay ginamit ni Nelfumi ang kanyang panangga sa galit at hinarang ang lahat ng mga atake ng palaso na ipinupukol sa kanya, habang si Raftalia ay binunot ang akin gamit ang kanyang mana sword. Sinuntok ni Philo si Motohiyaso gamit ang kanyang mga guwantes at sinira ni Nelfumi ang lugar sa kanilang paligid, na nagbigay daan sa kanya upang makatakas kasama ang mga batang babae. Pagkatapos, ibinigay niya kay Ren ang rosaryo at nagtungo kasama ang mga batang babae sa kagubatan kung saan sila nilapitan ng isang babaeng nakahod na humiling sa kanya na makipagkita sa Reyna. Habang sila ay nagsasama-sama, may naamoy na kakaiba si Raftalia, at ito ay sanhi ng aking pamilya na siyang nagsunog sa kagubatan. Habang nasusunog ang kagubatan, inutusan ng aking pamilya ang isang gwardya na magpadala ng balita sa mga Panginoon ng bawat nasasakupan sa Melremarch, at malugod siyang pumayag. Samantala, ipinaliwanag ni Nelfumi sa iba na ang aking pamilya ang nagsunog sa apoy na iyon upang maalis ang usok at iminungkahing umalis sa lugar na iyon. Kinabukasan, ipinaalam kay Nelfumi ng isang mangangalakal na imposibleng makarating siya sa Sutbel dahil mahigpit na itong binabantayan. Matapos ibahagi ito sa mga batang babae, inanunsyo niya na makikipagkita sila sa Reyna. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang lungsod kung saan ikinwento sa kanila ni Melty ang tungkol sa isang maharlika na mabait sa mga demi-human, at isinalaysay ni Raftalia kung paano inatake ang kanyang nayon ng isang grupo ng mga sundalong Melremarch. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagkakasala si Melty at nangakong bibigyan siya ng hustisya. Nang questionin ni Nelfumi ang pagiging mapagkakatiwalaan ng maharlika, isang kakaibang lalaki na nagngangalang Van ang lumitaw at binati siya ni Melty. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Panginoon ng nasasakupang iyon at hiniling sa kanila na sumama sa kanya sa kanyang mansyon. Matapos nilang ipaliwanag sa kanya ang kanilang pinagdaanan, sinabi niya na sinabi sa kanya ng mga kabalyero na sinunog ng mga bayaning may kalasag ang kagubatan para pagtakpan ang kanyang mga bakas. Sinabi ni Nelfumi na kasinungalingan iyon, kaya inalok niya sila ng pagkain at pinayagan silang magpahinga doon ng ilang sandali. Habang kumakain sila, ipinaliwanag ni Nelfumi na kailangan nilang umalis kinabukasan dahil tiyak na mahihimatay sila kung magpapahinga sila ng mas matagal sa mansyon. Nang gabing iyon, sinabi ni Melty kay Philo na parang ibang tao na siya kapag kasama si Nelfumi, at sumagot si Philo na gusto niya ang kilos ni Melty ngayon dahil mas nakakatuwa siya. Nang gabing iyon, tinanong ni Melty si Nelfumi kung tama ba na patuloy siyang tumakbo kahit na siya ang prinsesa, at bilang tugon, pinayuhan niya itong unahin ang kanyang buhay kaysa sa lahat ng iba pa. Pagkatapos ay hiniling niya rito na magpahinga, kaya nagpasalamat ito sa kanya bago matulog.
Noon lang napansin ni Nelfumi na binabangungot si Raftalia, kaya hinawakan niya ang kamay nito para aliwin. Nang magising ito, ipinaalam sa kanya ni Nelfumi na naaresto si Van at hinimok sila ng katulong na tumakas dahil inakusahan sila ni Anobel na itinatago sila ni Van. Tumakbo sila at nagtago sa kusina kung saan sinimulang apihin ng ilang kabalyero ang katulong hanggang sa dumating si Melty para pigilan sila. Nang sandaling iyon, isang maharlika na nagngangalang Einold ang dumating upang salubungin si Melty at agad siyang nakita ni Raftalia, at agad itong nag-ayos. Nang tanungin niya kung nasaan ang bayaning may kalasag, sinabi ni Melty na wala siya roon at idinagdag na plano niyang kausapin ang kanyang ama upang linisin ang pangalan nito. Nang marinig ito, inutusan niya ang kanyang mga gwardya na dalhin siya sa kanyang mansyon, at nagawa ni Nelfumi na pigilan si Raftalia sa pag-atake sa kanya. Nang gabing iyon, naghahanda sina Nelfumi at ang mga batang babae upang iligtas si Melty at hiniling ni Nelfumi kay Raftalia na maiwan, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang harapin ang kanyang nakaraan. Habang nagkakagulo ang mga demi-human para sa pagpapalaya kay Van, marahas na sinalakay ni Idol si Van sa kanyang kastilyo sa harap ni Melty. Sa labas, nilabanan ni Nelfumi at ng barkada ang ilang gwardya, at nagawa niyang pilitin ang isang gwardya na sabihin sa kanya kung saan nakakulong si Melty. Nang malapit nang makipagtalik si Idol kay Melty, biglang pumasok ang tatlong may kalasag sa silid at pinakawalan ni Nelfumi si Melty mula sa kanyang mga kamay gamit ang isang ear strike shield. Nang bantayin sila ni Idol na letigohin, lumapit si Raftalia sa kanya at pinigilan ang kanyang mga atake ng letigo bago ito natamba sa kanyang braso. Habang nakatutok ang kanyang espada sa kanya, umiyak siya habang binabanggit kung paano siya nanatili at pinahirapan ang maraming demi-human sa isang silid sa ilalim ng lupa. Ilang taon na ang nakalilipas, nakikipag-usap si Raftalia sa kanyang kaibigang si Ravana, na nagsabing gusto niyang pakasalan ang isa sa apat na bayani. Sinabi ni Raftalia na gusto rin niyang makilala ang bayaning may kalasag, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang lumitaw ang isang alon. Sa kasalukuyan, nang ituro ni Raftalia ang mga krimen ng maharlikang hamak, napagtanto niya na isa ito sa mga demi-human na inaalipin niya. Sinubukan niya itong gaslightin, ngunit buong paghihiganti nitong isinumpa na papatayin siya dahil sa pagpatay sa kanyang kaibigang si Ravana, kaya nagmakaawa siya para sa kanyang buhay. Gayunpaman, sinundan siya ni Nelfumi sa pamamagitan ng pagpapaalala kung gaano na siya kalaki ang kanyang paglaki, at sinabi niya kay Idol na hahayaan niya itong mabuhay upang makabawi siya sa kanyang mga krimen. Sinubukan siyang atakihin ng halimaw gamit ang isang espada, ngunit hinaranggan niya ito at sinaksak gamit ang isang mana sword. Kahit papaano, hindi ito nakapinsala sa kanya, kaya sinubukan niya itong hampasin muli, ngunit nadulas siya at nahulog sa bintana. Nang mapagtanto niyang patay na si Idol, nagsimulang makaramdam ng pagkakasala si Raftalia, ngunit sinabi ni Nelfumi na hindi niya kasalanan iyon. Kasunod nito, pinagaling ni Melty si Van gamit ang mahika, at lahat sila ay nagtungo sa isang silid sa ilalim ng lupa kung saan pinagnilayan ni Raftalia ang kanyang nakaraan. Naalala niya kung paano niya at ng kanyang mga kaibigan sinubukang muling itayo ang lungsod pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, ngunit nauwi sila sa pagpapatuyo sa mga karwahe ng ilang mga kabalyero. Pagdating nila sa isa sa mga silid ng pagpapahirap, naalala ni Raftalia kung paano brutal na hinampes ni Idol si Ravana hanggang sa siya ay nagkasakit ng malubha. Noon, inaliw siya ni Raftalia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang regalo at pagpahid ng kanyang mga luha, hanggang isang araw ay dinala siya upang ibenta sa mga ngalakal ng alipin. Sa kasalukuyan, nakita ng pangkat ang ilang nakaligtas sa mga selda, at isa sa kanila ay ang matandang kaibigan ni Raftalia na si Kil. Matapos siyang palayain mula sa kanyang kadena, ipinakilala niya ang kanyang sarili dito, at pinagdudahan siya nito dahil sa kanyang bagong hitsura, kaya't ikinwento niya ang ilang mga alaala na nagpapaalala sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na kasama niya ang Shield Hero, at pinagaling ni Nelfumi ang kanyang mga pinsala. Nang sumugod si Raftalia upang tingnan si Ravana, nakasalubong niya ang isang tambak ng mga buto, at agad na napaiyak. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Melty na may ganitong kasamaan na nangyayari sa bansa, at naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagsimulang magreklamo si Raftalia tungkol sa kung gaano siya kawalang kaya, ngunit iginiit ni Kil na hindi siya ganoon dahil siya ang nag-udyok sa lahat sa kanilang nayon na patuloy na ngumiti sa kabila ng kanilang sakit. Gayunpaman, sinabi niyang hindi na siya makangiti gaya ng dati dahil may namatayan siya, ngunit inalo siya ni Nelfumi sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano niya ito iniligtas at ang iba pang mga alipin. Matapos magpakasaya, binigyan niya si Ravana ng maayos na pagpapalam, at lahat sila ay umalis sa silid sa ilalim ng lupa. Noon lamang, nakita nila si Idol na kahit papaano ay buhay pa, na tumawag ng isang nakamamatay na dinosoro na agad itong dinurog hanggang sa mamatay.
Sa ibang lugar, isang batang babae na nagngangalang Fitoria ang sumusulat ng Filolial bilang gantimpala sa paghahanap ng kandidato para sa susunod na reyna, at dahil malapit lang ito, nagpasya siyang salubungin ito. Samantala, nagpatuloy sa pagngangalit ang dinosoro habang si Nelfumi at ang kanyang grupo ay tumakbo sa ibang lugar upang magtago mula rito. Gayunpaman, nakita sila ng dinosoro, kaya't sinalakay ito ni Philo. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay halos walang napinsala sa dinosoro, at itinuro ni Melty na ang kanyang tiyan ay kumikinang nakatulad ng dibdib ng dinosoro. Nang makita ito, napagtanto ni Nelfumi na maaari niya itong akitin ng wala sa oras, ngunit nag-alala siya para sa iba, kaya nangako si Van na ligtas na makakatakas kasama nila. Pagkatapos ay ibinigay ni Raftalia kay Kill ang kanyang mahiwagang Pulse Ares bilang regalo ng pamamaalam, at sumakay sa ibabaw ni Philo kasama sina Nelfumi at Melty habang sila ay nauuna sa pagsakay. Habang tumatakbo sila, napansin nila na sinusundan ng dinosoro si Philo, at inutusan siya ni Nelfumi na tumakbo ng malayo hanggat maaari mula sa lungsod, kaya mas pumasok pa siya sa loob ng kagubatan. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang lawa kung saan sumugod ang dinosoro sa kanila, at ngayon ay huminto si Fumi dala ang isang airstrike shield. Nang masira ng dinosoro ang shield, sinipa ito ni Philo ng Mortal Kombat, ngunit hindi ito nag-iwan ng kahit isang gasgas, at hindi rin nasaktan ng water spell ni Melty ang halimaw. Nabigo rin ang pagtatangka ni Raftalia na putulin ito, kaya gumamit ang grupo ng mga combo moves. Gayunpaman, mas lalo silang natalo ng dinosoro, kaya nagpasya si Nelfumi na gamitin ang Rage Shield. Bago pa niya ito ma-activate, nakarinig siya ng isang boses na humihiling sa kanya. Nahuminto, at pagkatapos ay napansin nila na hindi nito napapalibutan ang lugar. Nang sandaling iyon, isang malaking kawan ng mga ibong Filolial ang sumugod sa lugar, at sinubukan ni Nelfumi na gamitin ang kanyang panangga sa galit, ngunit muling pinigilan siya ng boses habang sinasabihan siyang huwag gamitin ang kapangyarihang iyon. Habang iniisip ni Nelfumi kung sino ito, isang Filolial na kasing laki ng Titan ang tumalon mula sa ilog, at kinilala siya ni Melty bilang ang reyna ng Filolial. Hiniling niya sa dinosoro na isuko ang kristal nito kapalit ng buhay nito, ngunit sumugod ito sa kanya, kaya sinipa niya ito palayo. Nang magpaputok ito ng atake gamit ang hininga, madali niya itong naharangan gamit ang isang force field, at sinira ito gamit ang isang napakabilis na atake bago kinuha ang kristal nito. Pagkatapos, naganyong tao siya at nagpakilala bilang reyna ng mga Filolial, si Fitoria. Nang tanungin ni Philo kung magiging kasing laki niya ang kanyang katawan, sinabi ni Fitoria na aabutin ito ng 12 beses na mas matagal kaysa sa normal na habang buhay ng Filolial, at dahil dito napagtanto ni Nelfumi na isa siyang babaeng walang hiya nang tanungin niya ito kung ano ang gusto niya mula sa kanila. Inalok niya sila ng sasakyan sa kanyang kariton para madala niya sila sa mas angkop na lugar para makapag-usap. Gayunpaman, gusto ni Nelfumi na palakasin ang kanyang kalasag gamit ang mga materyales ng dinosoro, ngunit sinabi niyang hindi siya komportable rito dahil mayroon na itong kakayahang makamandag na kalasag. Sinabihan siya ni Nelfumi na umatras, at idinagdag ang piraso ng dinosoro sa kanyang kalasag bago sumama sa iba pa sa loob ng karwahe. Sila ay inilipat sa isang hanay ng mga guho na inilarawan ni Fitoria bilang Filolial Sanctuary, at isiniwalat na hindi niya nilalayong magdala ng mga tao doon. Sa hapunan ng gabing iyon, gumawa si Nelfumi ng isang ulam na antas Gordon Ramsay na nagpagalit sa kanya ng mga Filolial sa lugar hanggang sa gumawa siya ng ilang galon nito para pakainin sila. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad si Fitoria kasama si Nelfumi at isiniwalat na si Philo ay isang kandidatong reyna. Nang tanungin ni Nelfumi kung bakit naiiba ang paglaki ni Philo kaysa sa iba, sinabi niyang dahil nakatira siya kasama ang isang bayani. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Nelfumi dahil sa pakikipag-away sa ibang mga bayani at hinimok ito na pag-usapan ito sa kanila. Pagkatapos, isiniwalat niya na ang 4 na bayani ay dapat ipatawag sa isang bansa bawat isa upang labanan ang mga alon, at sinabing kailangan niya ang mga bayani upang iligtas ang mundo. Kasabay nito, inimbestigahan ni Ren at Atsuki ang isang nakatagong silid kung saan naniniwala silang may itinatago ang simbahan, at wala silang ideya na pinapanood sila ni Mime. Pagbalik sa santuwaryo, sinabi ni Fitoria na talagang kinakailangan para sa mga bayani na magtulungan, ngunit sinabi ni Nelfumi na hindi siya makakasundo sa kanila, kaya inangkin niya na papatayin niya ang 4 na kardinal na bayani para sa kapakanan ng mundo. Habang nag-aalmusal kinabukasan, biglang nakulong ni Fitoria si Melty sa isang spell ng Wind Prison at sinabi sa kanya na siya ang magiging hostage niya. Nang tanungin ni Nelfumi kung ano ang ginagawa niya, sinabi niya rito na mangako siyang makikipagkasundo siya sa ibang mga bayani, at nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang dahil nangako siya sa bayaning nagpalaki sa kanya.
Dagdag pa niya, kailangan magtulungan ang mga bayani para pigilan ang mga alon, ngunit sinabi ni Nelfumi na wala siyang balak na makipagkasundo sa ibang mga Hangul. Bilang tugon, ipinahayag niya na papatayin niya ang kasalukuyang hanay ng mga bayani upang magkaroon ng bagong labanan. Isang bagong grupo ang itatawag, ngunit tumanggi si Nefumi na sumuko ng walang laban at binuksan ang kanyang Rage Shield. Gayunpaman, madali niya itong pinatay, at sinabihan si Nefumi na patunayan na siya at ang kanyang grupo lamang ang makakatalo sa mga alon. Nang tanungin ni Nefumi kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi niyang gusto niya ng isang one-on-one na away kay Philo, at nangako na palalayain niya sina Mel at Destis mula sa pagpatay sa mga bayani kung mapapatunayan niyang malakas siya. Ito ang nag-udyok kay Philo na tanggapin ang hamon at ipinaalam sa kanya ni Vittoria na maglalaban sila sa kanilang anyong tao. Nang magsimula ang tunggalian, sinubukan siyang sipain ni Philo, ngunit madali siyang nakaiwas at inihagis siya sa ere bago siya hinampas sa lupa. Pagkatapos ay pinasabog siya ni Philo gamit ang isang wind spell na tinatawag na Sweet Tornado, ngunit sinalungat ng Aura Queen ang isang orihinal na galaw na tinatawag na Anti-Sweet Tornado na nagpatalsik sa kanyang atake at nagpahintulot sa kanya na itulak si Philo sa pader. Nang sinubukan ni Nefumi na palayain si Melty, pinaputukan siya ni Vittoria na tumago sa mga depensa ng kanyang kalasag habang pinatutumba siya sa pader. Sinimulan ni Vittoria na pag-usapan si Philo dahil sa pagiging mahina habang pinapasabog siya gamit ang mga spell, ngunit inaangkin ni Philo na mas lumakas siya. Habang hinihigop ni Vittoria ang mana mula sa atmosfera, nagsalita si Nefumi ng ilang mga salita ng pag-uudyok kay Philo, na nagpasigla sa kanya at nagbigay kay Vittoria ng isang flashback ng kanyang panahon kasama ang kanyang bayani. Pagkatapos ay sinugod siya ni Philo gamit ang isang bagong atake ng Magic Claw na Sumire sa kalasag ni Vittoria at Knuckle Mo sa kanya sa mukha. Dahil dito, inanunsyo ni Vittoria na nanalo si Philo sa tunggalian at pinalaya si Melty mula sa kanyang spell na panggapos habang pinupuri ng lahat si Philo para sa kanyang madamdaming pagpapakita. Matapos pagalingin si Philo, isiniwalat ni Vittoria na ang lahat ay isang pagsubok na kanyang nalampasan, at pagkatapos ay inilagay ang isang tire sa kanyang ulo habang opisyal na hinirang siya bilang kahalili ng Reyna. Napansin ni Nefumi na tumaas ang antas ni Philo, at ginantimpalaan siya ng Reyna ng Filolial sa pamamagitan ng pag-activate ng seryeng Filolial sa kanyang kalasag. Para sa regalo ni Melty, pinasakay niya ito sa paligid ng kagubatan, at pagkatapos, nakipag-party sila ng masigla kasama ang mga Filolial. Nang gabing iyon, sinabi ni Vittoria kay Nefumi na ihahatid niya ito malapit sa isa sa iba pang mga bayani upang mapag-usapan nila ito, at binalaan siya tungkol sa panahon na ang mga bayani ay kailangang pumili kung lalaban para sa mundo o sa mga tao. Nang tanungin ni Nefumi kung bakit niya sinasabi sa kanya at hindi sa iba pang mga bayani, sinabi niyang mas mataas ang rating niya sa kanya kaysa sa iba dahil nagawa niyang palakihin ang susunod na reyna ng Filolial. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng isang orasayon sa kanya na magpapabagal sa pagkasira ng Rage Shield, at binalaan siyang iwasan itong gamitin hanggat maaari. Nang magpasalamat siya rito, naalala niya ang kanyang orihinal na Panginoon, kaya't nagpahinga siya sa kandanggan nito. Samantala, dumating sina Ren at Atsuki sa isang libingan kung saan dapat sana ay makakahanap sila ng isang bagay na konektado sa mga bayaning kardinal, ngunit agad na sumabog ang buong libingan. Samantala, inilipat ni Vittoria ang grupo sa isang partikular na lugar sa kagubatan, at hiniling kay Nefumi na alagaan si Philo at tuparin ang kanyang pangako bago sila paalisan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang hangganan na mahigpit na binabantayan, at naisip ni Raphtalia na lumihis ng daan, ngunit sinabing aabutin ng ilang araw bago makarating sa kanilang destinasyon. Nang hinga ng opinyon si Nefumi, iminungkahi niya na pumunta sa checkpoint upang hanapin sina Atsuki Oren at pausapin sila sa mga gwardya para sa kanila. Habang papalapit sila sa gate, nagpatunog ng alarma ang gwardya, at di nagtagal ay napansin nila na nakatayo si Mogiyasu sa harap nito kasama ang isang grupo ng mga kabalyero. Sinubukan siyang kausapin ni Nefumi, ngunit nagalit ito at inatake siya habang inaakusahan ng paghuhugas ng utak ni Raphtalia at Philo. Matapos harangan ang kanyang atake, sinubukan siyang pakalmayin muli ni Nefumi, ngunit ang sibat na Doofus ay nagpakawala ng isang malakas na putok mula sa kanyang sibat na nagawang harangan ni Nefumi. Nang tanungin ni Nefumi kung bakit siya galit, mas lalong damiin ang pag-atake niya at sinabing hindi niya ito patatawarin sa pagpatay kina Atsuki at Ren. Itinanggi ni Nefumi ang kanyang mga paratang at sinubukang kumbansihin siya na maaaring hindi papatay ang iba pang mga bayani, ngunit dumating si Mine at kinumbinsi siya na si Nefumi ang mamamatay tao. Pagkatapos ay pinalibutan niya sila sa isang harang kung saan sila maaaring lumaban, at sinubukan ni Nefumi na kulungan si Mogiyasu sa isang bilangguan na may kalasag, ngunit madali itong nakalusot.
Nang mag-activate si Mai ng isang flame attack, gumanti si Melty gamit ang isang water spell at nagbigay ito ng pagkakataon kay Philo na sumugod kay Mogiyaso. Nagawa niyang itulak ito pabalik gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, ngunit nang subukang sumugod muli ito sa kanya, dumating si Nefumi sa tamang oras para harangan siya. Nagsagawa ang grupo ni Mogiyaso ng isang combo move kasama niya na pinaputokan nila kay Nefumi, ngunit hinarang ni Nefumi, at napigilan ni Melty ang pagtatangka ng kanyang kapatid na isang palihim na pag-atake. Kasunod nito, gumamit sina Nefumi at Raphtalia ng isang combo move para agawin ang atensyon ni Mogiyaso ng sapat na panahon para madurage muli ni Philo ang kanyang mga marble, at pinabagsak ni Raphtalia si Mine gamit ang isang mana sword slash. Tumanggi silang umatras, kaya gumamit sina Melty at Philo ng isang spell na pinagsasama ang mahika ng tubig at hangin para i-tape silang lahat. Habang sinusubukan ni Nefumi na ipaliwanag ang mga bagay-bagay kay Mogiyaso, biglang sinipa ni Philo ang lahat ng malapit sa kanya at hiniling dito na ilabas ang kanyang madilim na kalasag upang protektahan silang lahat mula sa isang malakas na atake na paparating. Bilang tugon, tinakpan sila ni Nefumi sa kanyang kulungang may kalasag, ngunit sinabi ni Philo na hindi pa ito sapat, kaya naglagay din siya ng dalawang kalasag sa himpapawid sa ibabaw nila. Nang sandaling iyon, isang napakalaking liwanag ang lumipad patungo sa kanila at binasag nito ang tatlong kalasag, ngunit sumigaw si Nefumi na parang isang Super Saiyan habang desperadong hinaharangan ang atake. Matapos silang makaligtas sa atake, dumating ang Papa, si Baumis, at sinabing lilinisin niya silang lahat sa ngalan ng Diyos. Sinubukan ni Mai na ipaalala sa kanya na inaatake niya ang bayani ng Sibat at ang susunod na reyna, ngunit sinabi ni Baumis na pinabulaanan niya ang bayani ng kalasag para sa kanilang pagkamatay at isiniwalat na plano niyang sakupin ang kaharian. Pagkatapos ay binanggit niya ang mga pagkakamali ng tatlong mapanlinlang na bayani at sinabing ipadadalin niya sa kanila ang hatol ng Diyos. Dahil dito, napagtanto ni Mogiyaso na hindi si Nefumi ang pumatay sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay naghanda ang Papa na atakihin sila gamit ang isang sagradong espada. Nang pasabugan niya sila ng mahina, hinarang ni Nefumi, ngunit napansin niyang napakalakas nito kaya naman namamanhid ang kanyang mga braso. Gayunpaman, sinabi ni Baumis na nag-iinit pa lamang siya at ginawang sibat ang espada. Nang makita ito, kinilala ni Melty ang sandata ni Baumis bilang isang replika ng mga sandata ng Cardinal na Bayani at ipinaliwanag ang buong kaalaman. Sa likod ng sandata para sa kanila, tinanong ni Nefumi kung bakit nila ipinatawag ang mga bayani gayong mayroon naman silang sandatang iyon, kaya ipinaliwanag ni Melty na ang sandata ay kumonsumo ng napakalaking mana, at idinagdag na ang isang atake na ipinaputok ni Baumis ay nakaubos ng 12 ng mga salamangkero. Nang marinig ito, pinuri ni Baumis si Melty para sa kanyang kaalaman at tinawag na isang hanggal na manloloko si Mine bago isiniwalat na ang kanyang maalamat na sandata ay nangangailangan ng mana ng lahat ng mananampalataya sa paligid niya. Pagkatapos ay hinigop niya muli ang kanilang mana habang naghahanda ng isang atake, at tinanong ni Nefumi si Melty kung maaari niya silang pigilan, ngunit sinabi nito na ang kanilang mataas na antas ng mana ay magbibigay din sa kanila ng mataas na resistensya. Nagbigay si Mogiyaso ng isang magiting na talumpati tungkol sa pagpalakpak sa Papa, ngunit nang iputok nito ang kanyang atake, madali itong naharang ni Baumis. Nang makitang wala siyang kwenta ng mag-isa, umatake siya gamit ang combo skill ng kanyang grupo, ngunit muling naharang ni Baumis. Nang gamitin ni Mogiyaso ang kanyang Meteor Thrust attack, walang pakialam na hamarang muli ang Papa at inanunsyo na siya na ang aatake. Gamit ang isang pagalog ng kanyang sandata, na-corner niya sila gamit ang isang flame attack at naghanda na muling umatake, ngunit si Ren at Atsuki ay gumawa ng isang dramatikong pagpasok sa pamamagitan ng pagbasag sa kanyang kalasag. Matapos harangan ng isa pang atake mula kay Ren, sinabihan ng Papa ang kanyang mga may kapansanan na itoon ang kalahati ng kanyang mga salamangkero sa harang, at sinubukan niyang babalaan si Baumis na babagal ito sa kanilang supply ng mana, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam. Nang tanungin ni Mogiyaso sina Ren at Atsuki kung paano sila nakaligtas, sinabi nilang nailigtas sila ng personal na pangkat ng mga anino ng Reyna. Ipinaalam din ni Atsuki kay Nefumi na siya ay na-frame up ng simbahan, at dahil dito ay biglang umakto si Mogiyaso na pala kaibigan sa kanya. Kasunod nito, nagpakawala sina Atsuki at Ren ng isang combo attack na nagtagumpay na gisingin ang sandata ng Papa, at sinabihan nila ang Papa at ang kanyang mga alipors na sumuko dahil paparating na ang Reyna upang parusahan sila. Gayunpaman, may mga sinabing kalokohan si Baumis na nakakumbinsi sa kanila na patuloy na suportahan siya. Nang makita ito, nagpa siya ang tatlong hanggal na bayani na bumuo ng isang nagkakaisang prente, ngunit tumanggi si Nefumi na sumama sa kanila at binanggit kung paano nalinlang si Mogiyaso ng simbahan at ng akin upang ipagkanulo siya.
Pagkatapos ay pinagalitan niya silang lahat dahil sa lahat ng gulo na kanilang dulot dahil sa kanilang katangahan, at dahil dito ay tinawag silang mga manloloko ni Baumis. Nang magpakawala muli ng mahika ang papa sa kanila, hinarang sila ni Nefumi at sinabing makikipagtulungan siya sa iba pang tatlong bayani upang talunin siya dahil sa kanyang pangako kay Fitoria. Nang marinig ito, sumang-ayon ang lahat na tumulong, at lahat sila ay tumayo ng sama-sama na parang isang bersyon ni Timo ng mga Avengers. Gayunpaman, sinimulan ni Baumis ang pagpapalawak ng kanyang nasasakupan na nag-anyong isang malaking mahiwagang katedral. Sa ibang lugar, isang batang babae na may anino ang nagpayo kay Marilia na huwag nang makipaglaban, ngunit sumagot ang reyna na hindi siya maaaring umupo at maghintay sa balita kung kailan nakataya ang buong mundo. Matapos isuot ang kanyang baluti, lumabas siya at inanunsyo sa kanyang mga kabalyero na wawakasan nila ang papa ng simbahan ng tatlong bayani, si Baumis, at ang mga tagasunod nito. Pagkatapos ay inutusan niya silang umalis at tahimik na nanalangin para sa bayaning may kalasag at kay Melty na mabuhay pa ng kaunti. Samantala, pinasabog ni Natsuki at Ren ang kanilang mga ataking kidlat kay Baumis, ngunit madali niya silang naharangan. Kasunod ng utos ni Nefumi, naglunsad sina Philo at Raftalia ng isang combo attack, ngunit napigilan din ito ng papa. Pagkatapos ay sumugod si Philo patungo sa kanya dala sina Nefumi at Mogiyasu at inihagis sila sa ere. Habang nasa kalangitan, pinagsama ni Mogiyasu at Nefumi ang kakayahan ng kanilang mga armas upang magpaputok ng isang atakeng apoy, ngunit wala itong napinsala kay Baumis. Nang binalaan siya ng disipulo ni Baumis na ang ikatlong bahagi ng mga salamangkero ay naubusan na ng mana, bumulalas siya ng ilang mas relihiyosong kasabihan na nag-udyok sa kanila na bigyan pa siya ng mas maraming mana. Napagtanto ng lahat na naghahanda si Baumis ng isang malaking pag-atake, kaya tinanong ng iba pang mga bayani si Nefumi kung mayroon siyang anumang mga espesyal na kasanayan upang matulungan silang harapin siya. Noon din, nakaramdam si Nefumi ng matinding pulso mula sa kanyang kalasag at nakakita ng isang bagong kasanayan na nagpaalala sa kanya sa babala ni Fitoria tungkol sa mga isinumpang serye. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na kahit na ito ay isang sugal, pumayag ang lahat na gamitin niya ito. Nang i-activate niya ang Rage Mode, ipinakita sa kanya ng Dragon ang lahat ng mga nakakatroma na pinagdaanan niya at sinubukan ni Nefumi na lumaban, ngunit mas lalo siyang sinuway ng Dragon hanggang sa tuluyan na siyang sumuko sa galit. Habang nagmamarcha pasulong si Nefumi sa kanyang nag-aalab na galit na mode, bumalik sa kanya ang mga masasayang panahong ginugol niya kasama ang mga babae at nakatulong ito sa kanya na bumalik sa realidad ng mapagtontong niyang mahal siya ng mga ito. Nang magising siya mula sa kanyang kawalan ng ulirat, nakita niya ang tatlong babae na inilalagay ang kanilang mga katawan sa linya upang yakapin siya at lahat sila ay nagsabi ng ilang nakakaakit na salita sa kanya na nagpangiti sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa iba pang mga bayani na tulungan siya sa pamamagitan ng isang surefire attack na magagarantiya ng kanilang tagumpay at kahit na nagulat sila, lahat sila ay sumang-ayon. Nang muling pinasabog ng pari ang kanyang mahika sa kanila, hinarang ito ni Nefumi gamit ang kanyang kalasag at nangakong pagbabayaran siya sa kanyang mga krimen. Nagsimula ang kanilang espesyal na pag-atake sa pamamagitan ng pagpapasabog ng lahat ng mga mandirigmang malayo ang layo ng kanilang pinakamahuhusay na putok kay Baumis, na sinundan ng isang malapitang pag-atake ni Philo at Raftalia. Bagamat hinaranggan niya ang mga pag-ataking ito, sapat ang tagal ng mga ito para saksakin siya ni Ren. Kasunod nito, pinalakas ni Mine ang kapangyarihan ni Moriyasu, na nagbigay daan sa kanya upang maghagis ng isang mahiwagang atake ng sibat na Sumire sa mga kalasag ng papa at masaksak siya. Habang sumusugod sina Nefumi at Philo patungo sa kanya, pinasabog niya sila gamit ang isang atake ng apoy, ngunit binawi ni Nefumi ang isang ono sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga apoy at pagpapasabog sa kanya pabalik. Sinubukan ng iba pang mga bayani na dagdagan ang mga atake, ngunit sinalungat sila ng papagamit ang mga advanced na kasanayan at nagpaputok ng sunod-sunod na mga palaso sa kanila habang ginugulo sila gamit ang mahika ng ilusyon. Bago pa niya sila matapos, dumating si Reyna Marilia at banihag siya sa isang Holijing Yellow bago inutusan si Nefumi na patayin siya. Nang marinig ito, nagpagana si Nefumi ng isang bagong brutal na pag-atake na tinatawag na Blood Sacrifice, na nagpahagos ng dugo mula sa kanyang katawan. Nanuhol ang papa dahil inakala niyang ligtas siya, ngunit ang dugo ni Nefumi ay bumuo ng isang napakalaking halimaw na bakal na nagpawalang bisa sa papa at naging katas ng ubas. Habang walang magawa na nakahandusay sa lupa si Nefumi, nagsimulang mag-alala ang mga batang babae para sa kanya, ngunit sumumpa si Marilia na hindi niya hahayaang mamatay ito. Inisip niya kung sino ito, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang reyna ng Melromarch. Pagkalipas ng 3 araw, nagising si Nefumi na may mga bendahe, at nagulat siya nang makita ang mga batang babae na natutulog sa kanyang kama. Pagdating ni Marilia, nagpasalamat si Raftalia sa pagliligtas kay Nefumi,
ngunit sinabi niyang walang problema dahil si Nefumi ay isang bayaning nagligtas sa kanilang bansa mula sa mga alon. Gayunpaman, binanggit ni Nefumi kung paano minamaltrato ang bayaning may kalasag, kaya nangako siyang ipapaliwanag ang lahat sa kanya. Maya-maya, isiniwalat niya na wala siya noong nagdurusa ito dahil nasa isang internasyonal na forum siya na nagpapasya sa mga pangunahing bansa na tatawag ng mga bayani at lalaban sa mga alon. Nang panahong iyon, ipinatawag na ni Melromarch ang apat na bayani, at ikinagalit ito ng ibang mga bansa, kaya gumugol siya ng maraming oras sa pag-apula ng apoy. Nang tanungin ni Nefumi kung bakit siya lang ang dumanas ng kaguluhan, ipinaliwanag niya na sinamantala ng simbahan ng tatlong bayani ang pakikipaglaban ni Alclay sa dating bayani ng kalasag upang manipulahin siya. Pagkatapos ay nangako siyang lilinisin ang pangalan nito, wawakasan ang kanyang pagdurusa, at gagantimpalaan siya para sa lahat ng kanyang kabayanihang pagsisikap sa ngayon sa pinakamataas na posibleng paraan. Nagsimulang magdiwang ang mga batang babae, ngunit sinabi ni Mar Ilia na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay ng pribado kasama niya, kaya sila ay nanloko. Pagkaalis nila, hiniling niya sa kanya na pumunta sa kastilyo kinabukasan upang linisin ang kanyang pangalan at masaksihan ang paghatol sa amin at kay Alclay para sa kanilang mga krimen. Nang tanungin niya kung sigurado siya tungkol dito, sinabi niyang wala siyang pagpipilian, ngunit napansin niya na nanginginig siya habang nagsasalita. Nang gabing iyon, sinabi ni Nefumi kay Raphtalia na lilinisin ng Reyna ang kanyang pangalan kinabukasan, at labis siyang natuwa dahil dito. Kinabukasan, nakipagkita ang grupo ni Nefumi sa iba pang mga bayani sa kastilyo, at tinawag sila sa silid ng trono upang salubungin ang Reyna. Pagdating nila, inanunsyo ng Reyna na magsasagawa siya ng paglilitis para kay Alclay at sa amin para sa kanilang mga ginawa, at nilagyan niya ng simbolo ng alipin ang akin upang matiyak na susunod siya. Sa panahon ng paglilitis, inakusahan niya ako ng pakikipagsabuatan sa masamang simbahan at pagtatangkang patayin si Melty para ibintang kay Nefumi. Nang sinubukan niyang itanggi ito, siya ay sinaksak ng simbolo ng alipin, at dahil dito ay napagtanto ng lahat sa kaharian na isa siyang basura. Binatikos din niya ang krimen ng hari na ipatawag ang mga bayani ng walang pahintulot at binanggit kung paano nagsinungaling ang aking asawa tungkol sa pagtatangka ni Nefumi na sumisid sa kanyang honeypot. Muli, sinubukan niyang itanggi ito, ngunit nakuha niya si Pikachu hanggang sa hindi na siya makatayo pa, at hayagang ipinahayag ni Alclay ang kanyang pagkamuhi sa bayaning Shield. Bilang tugon dito, hinuberen sila ng Reyna ng kanilang mga titulo at hinatulan sila ng kamatayan. Dinala sila sa giletina, ngunit bago pa man makapagbigay ng utos ang Reyna na pugutan sila ng ulo, sumugod si Nefumi at sinabing ang kamatayan ang magiging madaling paraan para sa mga hamak na iyon. Pagkatapos ay kinutya niya sila sa harap ng lahat at iminungkahi na silang dalawa ay tawaging basura mula noon. Tinanggap ng Reyna ang panukala at inihayag na tatanggapin na ngayon ni Melromarch ang simbahan ng apat na bayani bilang kanilang relihiyon, dahilan upang itapon ng lahat ang kanilang rosaryo ng tatlong bayani. Habang papalayo si Nefumi, nilapitan siya ng Reyna at ng mga bayani upang alamin kung makikipagtulungan pa rin siya kay Melromarch. Mabuti na lang at nagpasya si Nefumi na magtrabaho hindi lamang para kay Melromarch, kundi para sa lahat ng bansa sa mundo sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa lahat ng alon na lumilitaw. Pagkaalis ng grupo ni Nefumi, inamin ni Mar Ilia kay Melty na balak niyang ayelay ang kanyang buhay para maligtas si Alclay at ang mga minahan. Palabas ng kastilyo, binati ng lahat si Nefumi, at lumuluhang nagpasalamat si Melty sa pagliligtas sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Nefumi at ang barkada sa simbahan kung saan napansin nila na ang simbolo ay kumakatawa na ngayon sa apat na bayani sa halip na tatlo. Sa loob, nakilala nila ang mga Loot Knight na ngayon ay namamahala sa Hourglass, at pinayagan nila ang grupo ni Nefumi na magsagawa ng class upgrade. Nang muling bisitahin nila ang Reyna, ikinwento nila sa kanya ang tungkol sa Fitoria, at ito ang ikinatuwa niya ng kakaiba. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na maghahanda siya ng isang salo para sa kanila, na sa katunayan ay isang dahilan para ipatawag niya ang apat na bayani upang may masabi siyang mahalaga. Habang nagpipista, isang lasing na magasin ang nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan kay Raphtalia, kaya hinamon niya ito sa isang labanan gamit ang espada. Samantala, nagkita ang apat na bayani sa isang pribadong silid kasama si Mar Ilia, na nagpaalam sa kanila na naghahanda sila ng isang masayang pakikipagsapalaran para sa mga bayani sa isang lugar na tinatawag na Calmeria upang makabawi sa mga problemang kanilang tiniis. Sakto namang dumating si Melty at ipinaalam sa lahat na tinangka ni Mai na lasunin ang isang pie na para kay Nefumi, ngunit wala itong pakialam si Bro at hiniling kay Mar Ilia na ituloy ang kanyang pagsasalita.
Hinimok niya ang mga bayani na magpalitan ng impormasyon sa Calmera, ngunit sinabi ng mga manloloko sa thread na hindi nila ito kailangan, kaya binigyan niya sila ng babala sa pamamagitan ng pagturo na maaaring mamatay silang tatlo sa susunod na bugzo. Nang tanungin nila si Nefumi kung saan niya nakuha ang kanyang cheat shield, sinabi nitong hindi ito isang cheat kundi resulta ng kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na ipaliwanag ang kanilang mga sikreto, at sinimulan nilang ipaliwanag ang lahat ng mga espesyal na kakayahan na kasama ng kanilang mga pangunahing sandata, at para bang tanga si Nefumi dahil hindi nila alam ang alinman dito. Kalaunan ay nagsimula silang magtalo sa isa't isa, hanggang sa sinabi ni Nefumi na wala na silang saysay at umalis na. Nang gabing iyon, iniisip ni Nefumi ang mga kasanayang ibinahagi sa kanya ng tatlo pa nang biglang nabuksan ang isa sa kanila na nagngangalang weapon copy sa kanyang kalasag. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Nefumi sa tindahan ni Alhart, at sinubukan niya ang kanyang bagong kakayahan sa pagkopya ng armas gamit ang mga kalasag doon, at ito ang nagpasigla kay Alhart. Pagkatapos, sinimulan ng grupo ni Nefumi ang kanilang paglalakbay patungong Calmera, at sandaling huminto sila sa nayon ni Raftalia upang mabigyan niya ng huling pagpupugay si Rivana. Doon, nilapitan si Nefumi ng isang lalaking nagngangalang Lark na sandaling kinausap siya bago umalis kasama ang kanyang kasama. Nang tanungin ni Philo at Raftalia si Nefumi kung iiwan niya sila, sinabi nitong hindi niya kailanman gagawin iyon, ngunit palihim niyang planong iwan sila kapag nakahanap na sila ng kaligayahan. Di nagtagal, nakarating sila sa daungan at nakita ang iba pang mga bayani na naghihintay sa kanila. Sa isa sa kanyang mga barko, nakilala nila si Lark at ang kanyang kasosyo, ang Riz, ngunit nagreklamo si Raftalia na hindi niya maintindihan ang Riz, kaya gumamit siya ng isang mahiwagang hiyas upang isalin ang kanyang gramatika. Nang ipakilala ni Nefumi ang kanyang sarili, tumawa ng malakas sina Lark at ang mga Riz dahil inakala nilang nag-roleplay siya. Sa mas seryosong tono, sinabi ni Lark na ang bayani ng kalasag ay isang basura na mas tuso kaysa kay Darth Vader. Dahil sa tingin niya ay mabait na tao si Nefumi na nasa harap niya, nagpa siya si Lark na makipagkaibigan sa kanya dahil sa pag-iisip na itinatago lamang niya ang kanyang tunay na pangalan. Nang ibunyag ng team na papunta sila sa Calmere para sa isang level up, iminungkahi ni Lark na magtulungan upang bumuo ng isang mas malaking grupo. Bago pa makasagot si Nefumi, tinawag siya ng isang crewman para makipagkita sa iba pang mga hero, at pagdating niya roon, nakita niya silang dumaranas ng pagkahilo sa dagat. Sakto lang, dumating si Riz kasama si Lark at binigyan si Nefumi ng ilang espesyal na hiyas na gagamitin sa paggawa ng ilang accessories para sa kanya. Pagdating nila sa Calmera, ipinakilala ng gobernador ng lugar ang kanyang sarili kay Nefumi bilang si Heavenberg at inalok na ihatid sila sa kanilang tuluyan. Maya-maya, ginalugad ni Nefumi at ng mga batang babae ang isla nang dumaan sina Lark at Riz upang humingi muli ng pakikipagsosyo, at sa pagkakataong ito, pumayag si Nefumi na sumama sa kanila. Di nagtagal, nagsanay ang tatlong may kalasag sa kagubatan, at napansin ni Nefumi na luma na ang mga sandata ng mga batang babae, kaya ginamit niya ang kanyang bagong kasanayan upang lumikha ng mga bagong sandata para sa kanila. Nang gabing iyon, nagkakampo si Nefumi sa kagubatan kasama ang mga batang babae nang dumating sina Lark at ang mga Riz at inimbitahan sila para sa isang salo-salo. Kinabukasan, binigyan ni Nefumi si Riz ng pulseres na ginawa niya gamit ang hiyas nito, at napakaganda nito kaya't napaiyak siya at binigyan siya ng isang buong bag ng mga gintong barya. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang kakaibang bahagi ng isla kung saan ipinakita ni Lark at Riz ang kanilang mga kakayahan habang nakikipaglaban sa ilang mga halimaw. Pagkatapos ng laban, hiniling ni Nefumi na makipagtulungan muli sa kanila kinabukasan, ngunit sinabi ni Lark na mayroon silang ibang plano. Kinabukasan, ipinakita ng mga batang babae ang kanilang mga damit panlangoy kay Nefumi sa dalampasigan, at sabay-sabay silang lumangoy papunta sa isang templo sa ilalim ng dagat kung saan nila natagpuan ang isang hourglass. Nang i-connect ito ni Nefumi sa kanyang kalasag, nalaman niya na ang susunod na alon ay paparating na sa loob ng 2 araw. Kasunod ng pagtuklas na ito, ginamit ni Nefumi ang kanyang kasanayan sa teleport upang bumalik sa kabisera at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon. Bilang tugon, naghanda siya ng isang hukbo para sa kanila, pati na rin ang ilang mga barko upang maghanda para sa alon. Habang nakasakay sila sa barko, tinanong ni Nefumi si Melty kung bakit siya sumali sa kanila, at nahihiyang sumagot siya na bahagi siya ng kanyang grupo. Nang dumating sina Lark at ang mga Riz sakay ng isang barko, nakaramdam ng ginhawa si Nefumi na nag-aaway din sila, ngunit napansin niya ang kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Di nagtagal, nagsimula ang alon, at lahat ay nagmadaling makipaglaban sa ilang mga halimaw sa dagat.
Gayunpaman, ang mga bayani ay nasa bingit dahil hindi sila maaaring lumaban sa ilalim ng tubig, ngunit hindi iyon naging problema para kay Nafumi, na sumakay kay Philo sa ilalim ng tubig at galit na hinamon ang pinakamalaking halimaw hanggang sa lumabas ito. Nang magbigay ng hudyat si Marilla, sabay-sabay itong pinasabog ng lahat ng bayani, ngunit hindi nito napigilan ang halimaw dahil pinasabog nito ang isa sa mga barko. Nang sandaling iyon, may ilang mas maliliit na halimaw na sumakay sa barko at nilabanan sila ni Melty para lamang maging bihag ng isang halimaw na isda. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Lark at nawasak ang iba pang mga halimaw na isda sa barko gamit ang isang buhawi. Kasunod nito, pinahina niya ang halimaw na boss gamit ang isang buhawi na nagbigay daan kay Philo na patumbahin ito gamit ang mga brutal na sipa. Upang tapusin ito, pinagsama ni Lark at Reese ang kanilang mga signature attack sa isang malakas na pagsabog na nagwasak sa halimaw. Pagkatapos ng labanan, sinalubong ni Nafumi sina Lark at Reese sa korte ng mga halimaw, ngunit nang lumitaw ang iba pang mga bayani, biglang nagbago ang pananaw ni Lark at pinalipad sila. Dahil dito, nalito si Nafumi, kaya ipinaliwanag ni Lark at Reese na sila ay mga bayani mula sa isa pang nanganganib na mundo na maliligtas lamang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga alon. Nang marinig ito, sinubukan ng ibang mga bayani na umatake, ngunit madali silang natalo ni Lark, at tinalo sila ni Reese gamit ang sunod-sunod na malalakas na orasayon. Nang banggitin ni Lark na ang tanging target niya ay si Nafumi, tinanggap ng kapitan ng Timo na si America ang kanyang hamon, kaya sinimula ng side hero ang kanyang pag-atake. Sinubukan ni Philo at Raftalia na makialam, kaya ipinagkibit-balikat niya ang mga ito, ngunit nagawa ni Nafumi na maunahan siya gamit ang kalasag ng Soul Eater. Nang muli niyang salakayin si Nafumi, hamarang si Nafumi ngunit kahit papaano ay napinsala pa rin siya. Kalaunan ay nalaman niya na gumagamit si Lark ng isang defense reversal attack, kaya ipinagmalaki ni Lark kung paano ito ang perpektong galaw na gagamitin laban sa bayani ng kalasag. Nang dumating si Melty, ipinagpatuloy nila ang laban, at ang magkabilang panig ay nagsagawa ng kani-kanilang pinakabaliw na mga galaw laban sa isa't isa hanggang sa magtabla sila. Nang nagsisimula ng magsaya sina Nafumi at Lark sa labanan, gumawa si Glass ng isang dramatikong pagpasok, at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang kakampi ni Lark at Reese. Nang ilabas niya ang kanyang mga espesyal na galaw, madali itong naharang ni Nafumi sa pagkakataong ito, kaya pinuri niya ito sa paglakas at sumumpa na tatapusin niya ito ng tuluyan. Nang simulan ni Nafumi at Glass ang kanilang rematch, sinubukan niyang ubusin ang kapangyarihan ng mahika ni Nafumi gamit ang kalasag ng Soul Eater, ngunit naiwasan ni Reese ang atake. Sinubukan ni Reese na i-clock ang squad ni Nafumi gamit ang isang Doctor Strange spell, ngunit hinarang ni Nafumi gamit ang kanyang Meteor Shield, kaya naka-clock back siya gamit ang isang combo spell kasama si Glass. Gayunpaman, nagawa rin itong harangan ni Nafumi na nagpalaki sa kanya ng pasasalamat na nag-level up siya sa Chalmera nang maalala niya ang kakaibang reaksyon ni Glass sa kalasag ng Soul Eater. Sinabi niya sa mga babae na haharapin niya itong mag-isa at hiniling sa kanila na hawakan sina Lark at ang mga Reese. Matapos siyang akitin sa ibang tindahan, tinanong ni Nafumi si Glass kung isa ba itong bayani mula sa ibang mundo, kaya kinumpirma niya ang hinala nito sa pamamagitan ng pagpapakilala bilang ang fan hero. Uminit ang laban sa pagitan ni Glass at Nafumi hanggang sa na-activate niya ang kalasag ng kanyang Soul Eater, at labis siyang naubos nito kaya napasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ay itinuro ni Nafumi na ang kalasag ay naubos ang kanyang puwersa sa buhay at hiniling sa kanya na umatras. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya titigil sa pakikipaglaban upang protektahan ang kanyang mundo at hiniling dito na patayin siya kung nais nitong protektahan ang sa kanya. Nang sandaling iyon, binigyan siya ni Lark ng isang healing potion at nagbigay ito sa kanya ng sapat na lakas upang itulak si Nafumi pabalik. Nang sinubukan niyang umatake muli, hinaranggan siya ni Raftalia. Nang sinubukan niyang umatake kay Raftalia, sinundan siya ni Nafumi gamit ang isang serye ng sumpa at apoy, habang inihahanda ni Glass ang kanyang ultimate move. Sinimulan ni Nafumi ang kanyang blood sacrifice attack, ngunit bago pa niya ito ma-activate, itinuon ni Marilla ang kanyang atensyon sa mga lumulutang na barrels ng alak sa itaas niya. Nang makita ito, pinasabog niya sila gamit ang kanyang ataking Meteor Shield, dahilan para matapon ang alak kay Glass. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang laban, ngunit pumigitin si Lark at sinabihan siyang oras na para umalis. Pagkaalis nila, inanunsyo ni Marilla na lahat sila ay nanalo sa labanan sa mga alon. Maya-maya pa, sinabi ni Nafumi kay Raftalia na kailangan nilang mag-recruit ng mas maraming miyembro, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ni Philo na kakaligtas lang sa isang batang babaeng nagngangalang Risia mula sa dagat. Nang magkita sila, umiyak ito dahil sa katotohanang pinalayas siya sa grupo ni Atsuki, kaya kinuha siya nito para sumali sa grupo nito, at agad itong pumayag na sumali.
Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Nafumi si Raphtalia sa kanyang bayan, na muling itinatayo. Nagkita sila ni Nakil, Van, at Melty, at ipinaliwanag ni Nafumi na ginawa siyang Panginoon ng Reyna bilang gantimpala sa kanyang mga pagsisikap, at dinala siya sa isang gusali kung saan sila muling nagkita muli sa ginang na Kung Fu. Nakita rin nila ang ilan pang tumulong sa kanila sa kanilang paglalakbay, at ipinaliwanag ni Nafumi na nagpasya silang tumulong nang marinig nilang siya na ang bagong Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya kay Raphtalia ang kanyang mga plano na gawing personal na Wakanda ang nayon nito, ngunit nagsimulang umiyak si Raphtalia dahil naramdaman niyang naghahanda na itong iwan siya. Gayunpaman, nagbigay siya ng isang madamdaming talumpati kung saan hiniling niya sa kanya na patuloy na maging espada niya magpakailanman, at niyakap siya nito bilang tugon. Nang ikabit ang bandila ni Nafumi sa nasasakupan, ipinahayag niya na ang kwento ng bayaning may kalasag ay nagsisimula na ng panibagong simula. Sa tingin mo, sino sa mga babaeng pantasya ang unang papalakpak ni Nafumi sa kanyang bagong nasasakupan? Ang malinaw na pagpipilian, si Raphtalia. O baka naman isang triangle tango kasama ang mababang loob na si Do, sina Melty at Philo. Baka magwala siya at durugan ang Reyna, para lang idikit ito sa akin at sa Clay. Ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin sa mga komento. Iyan lang ang para sa video ngayon. Kung gusto mo ng mga anime recaps na tulad nito, panoorin mo itong video.